Sa kabilang banda, si Monica. Nakahiga ako sa malamig at malapad na kama habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame na naghihintay ng tulog at itulak ako sa mahiwagang portal ng Dreamland. Pero halos kalahating oras na ako sa ganoong posisyon, pero hindi ko man lang maramdaman ang antok. Pasado alas 8 na ng gabi at natutulog na sana ako pero hindi ako mapakali, paikot-ikot at paikot-ikot sa kama. Ito ay malamang na ang near-death na karanasan ngayon na nagpapanatili sa akin ng kaguluhan hanggang ngayon. Pagod ang isip ko, pagod ang katawan ko. Ito ay isang mahabang araw. Gayunpaman, hindi ako makatulog kahit anong pilit ko. Sinubukan kong magbasa ng libro, ngunit sumuko ako at ibinaba ito dahil hindi ito gumagana din. Kaya't nakahiga na lang ako sa kama, ang mga mata ay gumagala sa kisame at binibilang ang mga artificial na bituin na kumikinang sa itaas habang umaasa na malapit na akong maanod sa isang mapayapang pagkakatulog. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Wala akong marinig bukod sa TikTok ng orasan. Nang dumapo ang tingin ko sa espasyo sa tabi ko, wala itong laman. Naka-duty si Elisa. Nagtatrabaho siya bilang part-time waiter sa isang restaurant. Sana andito si Elisa para may kausap ako. Sa kasamaang palad, hindi siya uuwi hanggang bukas ng umaga. Napabuntong hininga ko, bumangon ako at umupo sa gilid ng kama, at tinignan ng anghel sa kanyang crib. Mahimbing na natutulog si Faith Viena sa loob ng kanyang crib. Ang kanyang napakagandang pilikmata ay nakatakip sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mapayapang mukha ay may nakakapagpakalma na epekto sa akin habang pinagmamasdan ko siya. Ang ngiti sa aking mga labi ay hindi inaasahang napawi nang biglang bumagsak sa akin ang isang alon ng kalungkutan nang lumitaw sa aking isipan ang imahe ng isang magandang 1 taong gulang na babae. Viena, mahinang bulong ko sa kakinagat ang labi ko para pigilan ang luha ko. Sobrang namiss ko ang anak ko. Kung buhay pa siya sigurado akong kasing ganda niya ang nakababatang kapatid niya. Monica, dahil sa boses niya, napatigil ako sa pag-iisip. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Nakasuot siya ng asul na t-shirt na kapareho ng isusuot ko ngayong gabi. Kumatok ako sa pinto pero hindi mo ako narinig. Nang piniit ko ang knob at nadiskubre kong naka-unlock ito ay pumasok ako. Sana wag kang mag-isip. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti bago ako sumagot, I don't mind. Gumalaw ang kama nang umupo siya sa tabi ko. Ang malalakas niyang braso ay pumulupot sa aking balikat. May problema ba? Nothing, sagot ko at umiling. Alam mo hindi ako naniniwala sa iyo. Ang tagal na nating magkasama kaya malalaman ko agad kung nagsisinungaling ka o hindi. Huminga ako ng malalim. Alam ko, hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Iniisip ko ang anak natin, Gabriel. Si Viena ang iniisip ko. Namiss ko siya ng sobra. Dagdag ko at itinaas ang ulo ko sa kisame para pigilan ang mga luha ko. Namiss ko rin siya, masakit pa rin sa tuwing naiisip ko siya. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at hinila ako palapit, na parabang binibigyan ako ng kaunting lakas. Parang almost perfect ang buhay ngayon na kasama ko si Gabriel at Faith. Pero mas magiging perpekto ang buhay kung hindi namatay ang panganay kong babae noong gabing iyon. Kung may taong dapat kong sisihin sa pagkamatay ng aking anak, ako iyon. Ako ang may pananagutan sa pagkamatay niya, dahil ito ang naglabas sa kanya ng bahay. Naiwasan sana namin ang aksidente kung hindi ko hinayaan ang aking emosyon na ubusin ang aking mga dahilan. Kung maibabalik ko lang ang panahon, iaalay ko ang buhay ko para mabuhay ang anak ko. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, isasakripisyo niya ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang anak. Gabriel, yes. Tumingin siya sa akin na puno ng lambing ang mga mata. Sa tingin mo ba may ginawa sina Vince at Angela sa pangyayari kaninang umaga? Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay naging mapang-akit na madilim. Dumilat ang mga mata niya sa sulok. Mukha siyang nagsisikap na huwag magpakita ng galit. Walang pag-aalinlangan, alam kong sinusubukan nila tayong patayin. Lalo na ikaw, Monica. Natatakot ako, Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Minsan na tayong nawalan ng anak. Ayokong mawalan ng isa pang anak sa hinaharap. Please calm down. Dumampi ang labi niya sa aking mga tenga bago niya kinuha ang aking kamay at mahigpit na binalot iyon sa kanya. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ko, at lumakas ang pintig ng puso ko. Every time he look at me like this nakakalimutan ko lang lahat at ang naiisip ko lang ay siya. I will never allow them to hurt you again. They would need to kill me first before I allow them to hurt you. Saad niya na may determinadong tingin. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at ninamnam ang init ng katawan niya. He would protect me. Ang mga salitang iyon ay nagpabugbog sa aking puso sa pagmamalaki at lambing. Sana maprotektahan ko rin siya sa mga taong gustong manakit sa kanya. Sapat na ang paghihirap ni Gabriel at ako ay ayokong maranasan niya pa ang sakit.
Hindi siya masamang tao, isang hindi perpektong tao na may mapang-abusong pamilya, ayokong masaktan siya habang sinusubukan akong protektahan. I love you, Gabriel. Please don't forget that I love you so much. Hinaplos niya ang pisngi ko at ngumiti sa akin. I love you more. Sagot niya at inilapat ang mainit niyang labi sa labi ko. Nang matapos ang halik, binitawan niya ako, at naghanda na umalis ngunit pinigilan ko siya sa oras bago siya makatayo mula sa kama. Please stay. I don't want to be alone tonight, pakiusap ko. Hindi ako aalis. Panatag na sagot niya at binitawan ko na siya. Kinuha niya si Faith Viena mula sa crib at inilipat sa ibabaw ng kama. Magkatabi kaming nakahiga kasama ang aming daughter sa gitna. Kinuha niya ang mga daliri ko at hinawakan ng mahigpit. Bumigat ang talukap ko, at humikab ako ng ilang beses. Napakasarap sa pakiramdam na natutulog sa tabi ko ang mga taong pinakamamahal ko. Nang hindi ko namalayan, naanod ako sa isang matamis na antok. Sa kabilang banda, si Lucas. Si Lucas Nicolas ay nakatayo sa madilim na sulok ng masikip na silid. Ang matalim niyang mga mata ay dumaan sa wild at pawisang katawan na umiikot sa dance floor habang may hinahanap. Nagmura siya sa ikalabing pagkakataon nang akala niya ay mawawala na naman siya. Napansin niya siguro na nakabuntot siya sa kotse niya at binilisan niya ang takbo hanggang sa mawalan siya ng track sa kanyang Ford. Kinuha niya ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang leather jacket at tumitig sa monitor. Huminto doon ang tracking device at tiningnan niya ang kulay abong Ford at nakita niyang nakaparada ito sa bakanting lote sa likod ng bar. Dapat nandito siya sa loob. Kung hindi dahil sa tracking device na palihim niyang inilagay sa kanyang sasakyan, hindi niya ito mahahanap. Halos sumuko na siya sa paghahanap sa kanya. Sumabog ang musika sa speaker sa tabi ng stage. Napapikit siya ng gusto at nagbitaw ng isa pang sumpa ngunit bahagya niya itong narinig, nalunod ang kanyang mga salita laban sa ingay. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa karamihan. Inabot siya ng 5 mahabang minuto para hanapin siya. Halos mapatalon siya sa tuwa nang makita niya si Vince Anderson na nakaupo sa isang stool sa harap ng bar counter at umiinom ng kanyang beer. Misyon niyang bantayan ang mga aktibidad ni Vince. Binigyan siya ng investigation firm na pinagtatrabahuan niya bilang part-time agent na bantayan ang mga aktibidad ni Vince. Ilang linggo na niya itong sinusundan pero ang sobrang maingat na bastard ay masyadong maingat sa kanyang mga escapade. Siya ay hindi makahanap ng anumang mga depekto na maaaring mag-ugnay sa kanya sa insidente ng bomba ilang linggo na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Ang trabahong ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang naisip at siya ay nasa bingit ng pagsuko pagkatapos ng kanyang walang bungang mga pakikibaka. Pero sa tuwing naiisip niyang iwan ang misyon ay naaalala niya ang mga taong pinahahalagahan niya na sinira ni Vince at nagpakulo ito ng dugo. No, hindi siya titigil, hanggang sa makuha ng tusong kapatid ni Gabriel ang parusang nararapat sa kanya. Totoo, wala siyang mahanap na anumang magagamit niya laban sa kanya ngayon, ngunit malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Malaki ang paniniwala niya na ang isang lalaking kasing sama ni Vince ay magpapakita ng kanyang tunay na kulay sa lalong madaling panahon. Kaya dapat siyang maghintay ng matyaga. Parang naramdaman ni Vince na may nakatingin sa kanya, tumingin siya sa kaliwa hanggang kanan. Pinagmasdan niya ang mga tao. Nang makita niyang walang mali, itinuon niya ang atensyon sa beer at ininom ang laman nito sa isang lagok at tumayo sa kanyang upuan. Nag-iwan siya ng tip sa bar counter, sa ilalim ng kanyang beer mug at nagmamadaling tinungo ang pinto. Mabilis na tinungo ni Vince ang pinto. Sumunod si Lucas Nicolas, nagpupumilit na makalabas sa gitna ng pag-ikot ng katawan sa gitna ng dance floor. Nang sa wakas ay nasa labas na siya, napabuntong hininga siya, nakahinga ng maluwag sa pagtakas sa nakakainis na lugar. Kung hindi dahil sa kanyang misyon ay hinding-hindi siya makakatapak sa isang lugar na kasing sikip nito. Umalis sa parking area ang itim na Ford at kumaripas ng takbo. Inip siyang naghintay before na hindi na makita ang sasakyan bago siya umakyat sa loob ng kanyang sasakyan at binuksan ang makina. Siya ay dapat na maging lubhang maingat sa oras na ito dahil kung hindi ang kanyang pagkakataon ay mawawala. Pagkalipas ng 5 minuto, ligtas siyang nagmamaneho sa malamig at madilim na gabi na nakabuntot sa itim na Ford sa loob ng medyo malayo. Patience. I need more patience. Paulit-ulit niyang sinabi ang mantra sa kanyang ulo habang nagmamaneho. Nang inakala niyang si Vince Anderson ay magpapatuloy sa pagmamaneho ng tuluyan ay huminto siya sa harap ng isang luma, ngunit malaking bahay na may matataas na gate. Binagalan niya ang takbo nang dumaan ang sasakyan sa harap ng mga gate nang makita niya si Vince Anderson na bumaba sa kanyang sasakyan at pumasok sa bahagyang nakabukas na gate. Bago magsara ang mga gate, nakita ni Lucas Nicolas ang 3 armadong lalaki na nagbabantay sa mga gate, tulad ng 3 ulong aso. Si Cerberus ay nagbabantay sa underworld. Huminto ang sasakyan sa ligtas na distansya.
Hindi agad siya bumaba ng sasakyan. Sa halip, nanatili siya doon at nagtataka kung paano siya nadudulas sa loob ng mabigat na nababantayang entrance. Malaki ang bahay pero mukhang luma na, pero may 3 armadong lalaki na nagbabantay sa entrance na parabang may binabantayan silang isang napakahalagang bagay. At siya ay naging lubhang mausisa upang matuklasan kung ano ang nakatago sa loob ng mga pader na iyon. Alam niyang ang pagpasok sa matataas na pader na iyon ay napakadelikado, ngunit, tulad ng isang gamo-gamo na iginuhit sa apoy, naramdaman niyang uminit ang kanyang dugo sa excitement. Ang kaalaman na delikado ang pagdaan sa mga gate ay nagpapataas ng kanyang excitement. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at bumilis ang kanyang pulso. Ang kaunting takot na sinamahan ng isang pakiramdam ng kilig ay nagpapanatili sa kanyang pagbomba ng dugo. Papasok siya sa bahay sa anumang halaga. Oras na. Matapos masulyapan ang kanyang telepono at siguraduhin naka-silent ito, gumapang siya sa dilim. Ang bahay ay mukhang masama sa malapitan na parang hindi naayos sa loob ng maraming taon. Ang mga gate ay nababalot ng kalawang at ang bahay na binalatan ng pintura. Sa pangkalahatan, ang bahay ay mukhang kailangan itong ayusin. Kaya-kayang bayaran ng may-ari ang 100 gwardya, ngunit hindi man lang niya kayang gumastos ng pera sa minor repairs. "Wow, strange," bulong niya habang pinagmamasdan ng mausisa niyang mga mata ang lugar. "Paano ako papasok? Isipin mo, Lucas, isipin, dapat may paraan," isip niya habang nakatayo sa likod ng puno at pinagmamasdan ang paligid. Sa sandaling iyon, napakalalim ng iniisip niya nang huminto ang isang kotse sa harap ng gate. Isang lalaking nakasuot ng puting coat ang lumabas sa kotse. Isang malalim na kunot ang lumitaw sa noo ni Lucas. Bakit magpapatawag ng doktor si Vince sa ganitong oras? Ito ay lubhang kakaiba. Well, maliban na lang kung napaka-urgent ng usapin. Hinila ng lalaking naka-white coat ang isang itim na duffel pabalik sa driver's seat bago niya isinara ang pinto ng kotse. Inilagay niya ang bag sa lupa at kinuha ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa telepono, napagtanto ni Lucas na ito ang perpektong timing na hinahanap niya. Huminga siya ng malalim bago naglakad palapit sa lalaki. Hinampas niya ng malakas ang leeg ng lalaki hanggang sa bumagsak ito sa lupa at walang malay. Nagmamadali, tumingin ulit siya sa kaliwa pa kanan. Nang matiyak niyang walang nakakita sa kanya, kinaladkad niya ang walang malay na katawan sa likod ng mga puno. Iniwan niya siya doon saglit, at pagbalik niya, mayroon na siyang lubid sa kamay. Hinubaran ni Lucas ang lalaking may puting coat saka itinali ng lubid ang magkabilang paa at daliri. Bago niya iwan ang walang malay na lalaki, binusalan niya ang kanyang bibig para lang makasigurado na hindi siya makaakit ng hindi kanais-nais na atensyon sa kanyang paggising. Isinuot niya ang puting coat at hinimas ang bahagyang gusot na kwelyo habang dahan-dahang humahakbang. Ngunit bago pumunta sa gate, saglit siyang huminto para isuot ang kanyang peking bigote at mga salamin na may gilid na ginto. Pagkatapos niyang magsuot ng disguise, kinuha niya ang itim na duffel bag at dumiretso sa mga kalawang na gate. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya bago niya pinindot ang buzzer. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at sinalubong siya ng 3 armadong lalaki. Nasa harapan niya ang pinakamatangkad na lalaki. Ang kanyang matigas na tingin ay nagpaputok ng mga bala sa kanyang direksyon. Matapos ang mahabang pagsisiyasat, sa wakas ay pinapasok niya ito. Nagsara ang mga gate at narinig niya ang marahas na pag-click ng isa sa mga lalaki ang nakalock sa likod niya. Huminga siya ng malalim na mahabang hininga at pinaalalahanan ang sarili na dapat maging mahinahon siya kung gusto niyang umalis sa lugar na buo pa rin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Kung matuklasan ng isa sa mga lalaki na siya ay isang impostor, patay na siya bago niya ito nalaman. Iyon ang pilit niyang iniiwasan. Ang matangkad na lalaki ay kinurot siya ng buong buo. Nang masigurado niyang wala siyang dalang armas sa loob niya, sa kanya inilipat ang atensyon sa loob ng duffel bag, at ibinuhos niya ang lahat ng laman sa lupa. Ang tanging nakita niya ay isang kahon ng gamot, mga bagay na medikal, at isang stethoscope. Cleared. Nagdeklara ang lalaking nagsuri sa bag. Inayos ni Lucas Nicolas ang kanyang salamin bago sinimulang pulutin ang mga nakakalat na bagay sa sahig at ibalik ito sa duffel bag. Nang matapos niyang pulutin ang lahat sa sementadong sahig, isinara niya ito at naglakad sa likuran ng lalaking sinenyasan siyang sumunod. Dinala siya ng lalaki sa loob ng bahay na mukhang masama. Pagpasok nila ay sinalubong siya ng maalikabok na entrance. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap na may mahinang liwanag, ang bumbilya ay kailangang palitan at anumang oras sa lalong madaling panahon ay wala na itong silbi. Literal na nagmistulang haunted house ang lumang bahay sa hindi maayos na sitwasyon. Umakyat sila sa entrance hall at umakyat sa hagdan hanggang sa makapasok sila sa isang maluwang na kwarto. Walang mga appliances o kasangkapan sa loob maliban sa isang karaniwang laki ng kama at isang maliit na kahoy na night table. Ang silid ay hindi mas maganda kaysa sa entrance hall, mukhang marumi ito na parang isang garahe na hindi nabubuksan ng maraming taon at isang makapal na layer ng alikabok na naipon sa paglipas ng mga taon. Doon sa mataas na kisame, kung saan-saan makikita ang mga sapot ng gagamba.
Napailing siya sa nakakapanlulumong tanawin. Mukhang walang pakialam ang may-ari sa kalinisan. Pero hindi na siya dapat magtaka, kung tutusin, pag-aari yun ni Vince Anderson, ang loob ay kasing dilim at madumi ng kanyang kaluluwa. Sa malambot na pagkislap ng liwanag mula sa kandila sa night table, nakita niya ang manipis na figura sa kama na nababalot ng isang kumot. Umalis ang lalaki at isinara ang pinto sa likuran niya. Nang mag-isa na siya, dahan-dahan siyang humiga sa kama. Bumibilis ang pulso niya at sumikip ang dibdib ng nahagip ng kanyang mga mata ang walang malay na batang babae. Napabuntong hininga siya, takot na hindi niya alam na kaya niyang sakupin siya sa loob. Kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata ng ilang beses upang maniwala na nakikita niya ang tunay na bagay at hindi lamang ang kanyang mga hallucinations. Nakahiga sa kama ang isang batang babae na nasa edad 4 na taong gulang na may mahabang kulot na buhok sa shade ng warm honey. Masyado siyang payat para sa kanyang edad, isang senyales na siya ay nagdurusa mula sa malnutrition. Ang pagkilala ay kumislap sa kanyang itim na mga mata. Napakapayat ng batang babae ngunit hindi nagbago ng kaunti ang mukha. Mahabang 4 na taon na ang lumipas mula nang masilip niya ang mukha na iyon, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang babae ay anak ni Monica at Gabriel, si Vienna. Napaluhod siya sa sahig habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi siya madudurog, hindi doon kapag kailangan ng kaawa-awang bata ang kanyang lakas. Vienna, marahan niyang tawag ngunit walang sumasagot. Muli siyang tumawag ngunit ang nakakabinging katahimikan lang ang sumasagot. Marahas na nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kanyang leeg, at matuklasan na inaapoy ito ng lagnat. Lumipad ang mga daliri nito sa kanyang pulso, halos wala na itong pulso. Maging ang kanyang dibdib ay hindi gumagalaw na para bang huminto siya sa paghinga. Masama ang kalagayan ng kawawang bata at kailangan itong madala kaagad sa ospital. Pero iniisip niya kung papayag pa ba si Vince Anderson na dalhin ang bata sa ospital. Dapat niyang gawin ang lahat para mapalaya ang batang ito mula sa impyernong ito. Kung matuklasan ni Gabriel na itinago ng kanyang stepbrother ang kanyang anak sa lahat ng mga taon na ito, tiyak na papatayin niya si Vince ng walang pag-iisip. Tumayo siya ng tuwid at kinapa ang kanyang sinturon hanggang sa matagpuan niya ang maliit na vial na daladala niya sa lahat ng oras para sa mga emergency na hakbang na tulad nito. Pinulot niya ang duffel bag sa sahig at inilagay sa ibabaw ng kama, at nagsimulang halungkatin ang loob hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap niyang hiringgilya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang maliit na bote. Pinuno niya ang hiringgilya ng likido mula sa loob ng maliit na bote. Nang matapos siya, ipinasok niya muli ang maliit na bote sa kanyang sinturon. I'm sorry Vienna, pero kailangan kong gawin ito para mailigtas ka. Huminga siya ng malalim, pinahirapang hininga, at itinaas ang kanyang manipis na mga pulso. Pagkatapos ay ibinaw niya ang karayom sa kanyang laman at walang laman ang likido sa kanyang mga ugat. Nanginginig ang katawan niya at saka siya tumigil sa paggalaw. Nang suriin niya ay tiningnan niya ang kanyang leeg para sa isang kisap mata ng buhay, wala na. Bumukas ang pinto sa loob ng madilim na silid. Nang hindi lumingon, naramdaman ni Lucas na may pumasok. Bago pa man magsalita ang lalaki ay alam na niyang si Vince Anderson iyon. Ayos lang ba ang bata? Tanong ni Vince na mahinahon, at may kalmado ang boses. Patay na ang bata. I'm so sorry, hindi ko siya nailigtas. Sabi ni Lucas, lumingon sa direksyon niya. Tinitigan niya si Vince with his paper blank expression. Ang kanyang mga daliri ay lihim na nabaluktot sa isang masikip na bola sa kanyang likuran. Kinailangan siya ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili na hindi sumunggab sa lalaki, at matalo ang shit sa kanya para sa pagtrato sa isang 4 na taong gulang na batang babae na parang isang bilanggo. Nadurog ang puso niya na kailangang magdusa ng ganito ang 4 na taong gulang na anghel. Napakapayat niya na para bang ilang buwan na siyang halos hindi kumain. Puno ng dumi ang mukha at katawan niya. Napaisip siya kung kailan siya huling naligo. Ang kanyang marupok na kanang kamay ay nakagapos ng kadena na para bang sinisigurado na hindi siya makakatakas. Hindi siya itinuring na parang tao kundi isang hayop. Anong nangyari? Tanong ni Vince, hindi pa siya nakaka-recover sa gulat. Nagsalubong ang mga kilay niya na sinuri ang walang buhay na bata sa ibabaw ng kama. Hindi pa kumbinsido, sumugod siya sa gilid ng bata at naramdaman ang pulso sa kanyang mga pulso, wala. Ang kanyang mga daliri ay lumipat sa leeg ng bata at tiningnan ang lugar kung may tanda ng buhay. Wala rin. It's all your fault, Vince. Putol ni Lucas pero hindi niya sinabi ng malakas ang mga salita. Sa halip na may traidor na kalmadong kilos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. You called a doctor an hour too late. Kung tumawag ka lang ng doktor ng mas maaga o ipinadala ang bata sa pinakamalapit na ospital ay buhay pa siya. Kinuha ni Lucas ang kanyang duffel bag sa sahig. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Vince. Agad siyang dumiretso sa pintuan at malakas itong kinalampag. Ang matangkad at armadong lalaki na naghatid sa kanya sa silid kanina ay nakatayo sa pasilyo at naghihintay sa kanya.
Nang makita niya si Lucas ay sinenyasan siya ng lalaki na sumunod hanggang sa makalabas sila ng bahay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kinakalawang na gate. Binuksan ng isa sa mga armadong lalaki ang mga gate at binuksan ito. Mabilis na lumabas si Lucas at nakahinga ng maluwag nang dumampi ang malamig na sipol ng hangin sa kanyang pisngi. Napakasarap sa pakiramdam na lumabas ng bahay ng buhay, naisip niya habang naglalakad sa mga puno kung saan niya iniwan ang lalaki kanina. Nandoon pa rin ang lalaki na nakahandusay sa lupa at wala pa ring malay. Sinampay niya ang mabigat na lalaki sa ibabaw ng balikat niya, at binuhat hanggang sa kotse niya saka inihagi sa backseat. Sumakay siya sa driver's seat at pinaandar ang makina at ipinadala niya ang sasakyan sa malayo kung saan ito hindi madaling makita. Bago siya bumaba ng sasakyan, kinuha niya ang phone at wallet ng lalaki para tingnan ito na parang isang pagnanakaw ang nangyari. Napagtanto niyang nakasuot pa rin siya ng puting coat habang papalabas siya ng sasakyan. Mabilis niyang hinubad iyon, itinapon sa loob at isinara ang pinto bago siya bumalik sa kanyang sasakyan. For the umpteenth time, sumulyap siya sa kanyang wristwatch. Matyaga niyang hinintay ang paglabas ng sasakyan ni Vince mula sa gate. For sure, mag-iisip siya ng paraan para madispatcha ang katawan ni Vienna. Ilang sandali pa, bumukas ang lumang kalawangin na gate at bumungad ang itim na Ford ni Vince. Bumilis ang sasakyan at naghintay si Lucas hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin bago siya sumunod. Sa loob ng 30 minuto, nagpatuloy sila sa pagmamaneho hanggang sa tuluyang huminto si Vince sa harap ng isang malaking dump site. Sa di kalayuan, pinagmamasdan niya ang pagbukas ni Vince ng compartment ng sasakyan at hinila ang isang malaking body bag. Dinala niya ito sa napakalaking tambak ng basura bago siya dali-daling sumakay sa loob ng sasakyan at umalis sa lugar bago pa siya makita ng sinuman. Nang wala na si Vince, tinulak ni Lucas ang pinto. Nakalimutan niyang isara ang pinto sa pagmamadali. Tumakbo siya sa napakalaking tambak ng basura, at kinuha ang body bag na walang awang itinapon ni Vince na parang basura. Binuksan niya ang zipper ng bag at doon niya nakita ang malamig na katawan ni Vienna na nakahiga sa loob. Kaginhawaan ang dumaan sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng segundo at dinala ang tila walang buhay na katawan ng bata sa backseat ng kanyang sasakyan. Napakalamig ng katawan ni Vienna. Parang wala na ang pulso niya. Walang duda na naniwala si Vince na patay na siya. Gayunpaman, epekto lamang ito ng fluid na ininject niya sa katawan niya kanina. Ang fluid ay maaaring huminto sa tibok ng puso ng isang tao sa loob ng isang oras at gawin itong parang namatay ang katawan. Ngunit kung ang katawan ay hindi nakatanggap ng antidote pagkatapos ng inilaang oras, ang tao ay mamamatay sa kalaunan. Binuksan ni Lucas Nicolas ang secret compartment sa ilalim ng driver's seat at gumawa siya ng isang kahon mula sa loob. Kinapa niya ang lock ng box at binuksan niya ito. Kinuha niya ang maliit na bote mula sa loob at binuksan iyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang hirenggilya at nilagyan ito ng fluid mula sa maliit na bote. Ang nanginginig niyang kamay ay kinuha ang manipis na mga kamay ng bata at itinurok ang fluid sa kanyang mga ugat. Nang marinig niya ang mahinang paghinga ng bata ay nagpakawala siya ng hininga na hindi niya namalayang nakahawak pa pala siya. Napakagaan ng loob niya na nagawa niyang ilayo si Vienna sa masamang pagkakahawak ni Vince Anderson. Pakiramdam niya ay may malaking bagay siyang naabot sa pagkakaalam na ang kaawa-awang bata ay nasa labas ng impyerno kung saan siya ikinulong ng kanyang tiyuhin. Matapos niyang masigurado na nakasecure si Vienna sa likurang upuan ng sasakyan, lumabas siya, isinara ang pinto sa backseat at sumakay sa driver's seat. Buhay na buhay ang makina at itinulak niya ang accelerator para mabilis siyang makarating sa ospital. Ibinato niya ang madalas na sulyap sa backseat ng kanyang sasakyan, tinitingnan kung ayos lang si Vienna. Ligtas na siya ngayon. Bulong niya sabay buntong hininga ng maluwag. Pinagmasdan ni Lucas ang maliit na batang babae na nakahiga sa kama ng ospital, at halos maiyak siya nang palitan siya ng nurse ng puting hospital gown, at nakita niya ang purple na mga pasa sa buong katawan nito. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay gumagala sa kanyang sobrang manipis na katawan. Sobrang malnourished siya kaya dumidikit na ang balat niya sa tadyang. Siguradong ginugutom siya ni Vince. Iniisip niya kung kailan ang huling pagkakataon na nagkaroon ng disenteng pagkain ng bata. Si Vince ang pagkakatawang tao ng demonyo. Ginamit niyang kasangkapan ng batang babae sa kanyang paghihiganti. Hindi lang iyon ang nagpapagutom sa kanya sa kamatayan ngunit binugbog din niya ito. At ang patunay ng kanyang kalupitan ay kitang-kitang nakaukit sa buong katawan niya. Napakasikip ng dibdib niya at nahihirapan siyang huminga habang pinagmamasdan ng kaawa-awang kalagayan nito. Kung kaya lang niyang dalhin ang lahat ng sakit nito, gagawin niya ito para hindi na niya madala ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Sa wakas, hindi na niya kinaya ang eksena at mahina siyang naglakad patungo sa pinto, at hinila ito pabukas. Ang paningin ay umaani ng kanyang puso sa maraming piraso. Kung pinagpatuloy niya ang pagmamasid sa kanya ng kaunti pa, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Nakakadurog ng puso ang panunood kay Vienna sa ganoong kalagayan.
Hindi siya makapaniwala na nagawang itago ng masamang stepbrother ni Gabriel ang kanyang existence all this time. Naniniwala ang lahat na patay na ang bata. Maging ang kanyang mga magulang, Monica at Gabriel ay inisip na namatay siya sa isang aksidente noong gabing iyon. Ngunit ang makita siyang alive kahit papaano ay magbigay sa kanya ng pag-asa para kay Monica at Gabriel na magkaroon ng kumpletong pamilya. Saksi si Lucas kung paano nagduso ng husto ang dalawa nang inakala nilang nawala ang kanilang anak. Sinira ng kanilang pagdurusa ang marriage na kanilang sinumpaan na paprotektahan sa harap ng altar na nagresulta sa isang nakakasakit ng pusong hiwalayan. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Gabriel kapag nalaman niyang buhay si Vienna. Natatakot lang siya kung paano kukunin ni Gabriel ang lahat pagkatapos niyang sabihin sa kanya na sa lahat ng mga taon na ito, ay pinanatili ni Vince si Vienna bilang isang bilanggo sa isang malamig at madilim na silid, matapos matagumpay na pekein ang kanyang kamatayan. Walang alinlangan na tatapusin ni Gabriel ang pag-iral ng kanyang stepbrother sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanyang ulo at paghila sa gatilyo. Maiintindihan niya na kung tutuusin, hindi matatawaran ang ginawa ni Vince. Gayunpaman, nag-aalala siyang ilalagay ni Gabriel ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay. Ayaw niyang gumawa ng ganitong unpardonable crime ang best friend niya. Marahang isinara ni Lucas ang pinto ng private room at umupo sa waiting chair sa labas. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Siya ay labis na nag-aalala para sa batang babae. Nasa kritikal na kondisyon ng bata. Siya rin ay natupok ng mataas na lagnat pagkarating nila sa ospital, at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumuti ang kanyang lagnat. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakaupo sa bakal na upuan nang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor mula sa loob at napansin ni Lucas ang pagkunot ng noo nito. Hindi maganda, malungkot niyang naisip. Mabilis siyang umalis sa kinauupuan niya at naglakad patungo sa doktor. Pagkatapos ng mabilis at mahabang hakbang, narating niya ang kanyang tagiliran. Ang pasyente ay labis na mapalad na siya ay mabilis na isinugod sa ospital, siya ay nakarating sa oras. Namatay siya kung hindi siya pumunta rito kaagad. Panimula ng doktor, pinananatili ang mukha na walang emosyon. Alam din ni Lucas, mahina ang heartbeat ni Vienna nang makarating sila sa ospital. He even thought she was going to make it. Nakaluwag ang malaman na lumalaban siya para manatiling mabuhay. Napalunok siya ng mariin saka huminga ng malalim. Nang mabawi niya ang kanyang boses ay nagtanong siya, magiging maayos ba ang bata? Bago pa man siya magtanong ay alam na niya ang sagot, pero gusto niya itong marinig mula sa kanya. Sa ngayon, hindi ko maipapangako na magiging maayos siya. Mataas pa rin ang lagnat niya. Ang pinakamagandang bagay na magagawa natin sa ganitong sitwasyon ay ang manalangin habang naghihintay ng mga resulta. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa isang mahigpit na bola dahil sa pagkadismaya. Gusto niyang iuntog ang kamao sa pader para mabawasan ang galit na nararamdaman, pero pinigilan niya ang sarili. How he wished Vince was here, para masuntok niya ang mukha niya ng maraming beses. Nag-excuse ang doktor na gawin ang kanyang mga rounds at umalis. Nang mag-isa si Lucas, lumuhod siya sa upuan para alalayan. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng energy mula sa kanyang katawan. Mabilis na lumipas ang 3 araw ngunit nanatiling walang malay si Vienna. Totoo, humupa ang kanyang lagnat, at tiniyak ng doktor na stable na ang kanyang kondisyon at walang dapat ipag-alala, ngunit tila hindi siya mapakali. Hindi siya magiging okay hanggat hindi nagising ang bata. Umupo si Lucas sa upuan sa tabi ng kanyang kama at hinawakan ang kanyang kamay sa kanyang sarili. Parang anghel si Vienna habang natutulog. Ang hirap isipin na may mananakit sa kanya. Pero ngayong kasama niya ito, walang makakasakit sa kanya ngayon. Mamamatay muna siya bago may mangahas na saktan siya. Alam niyang dapat niyang tawagan si Gabriel at sasabihin sa kanya na buhay pa ang kanyang anak. Ngunit hindi niya makuha ang lakas ng loob na gawin iyon. Dapat muna niyang ilihim si Vienna sa ngayon, nagpasya siya. Kapag bumaling ang bata, doon na niya sasabihin kay Monica at Gabriel ang totoo. Ngunit sa ngayon, dapat niyang itago ang lahat sa kanyang sarili. Ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa ika-4 na araw na binisita niya si Vienna sa ospital ay nakatanggap siya ng magandang balita, sa wakas ay gising na siya. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto niya at naabutan niya itong nakaupo sa kama, nakatitig sa kanya ang malalaking kalkuladong mga mata nito. Vienna, mahinang sabi nito habang nakatingin sa kanya na may blankong papel na ekspresyon. I am Tito Lucas, your father's best friend. Dagdag niya at naghintay ng sagot pero wala. Nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Patuloy ang pagtitig sa kanya ng bata kasama ang hindi kumikislap ng kanyang mga mata nang walang sinasabi. Vienna, are you alright? Marahan niyang hinawakan ang mga braso ni Vienna, ngunit natigilan ito kaya mabilis nitong hinila ang kamay nito. Can you talk? Tanong niya, lalong lumaki ang pag-aalala niya. Ginalaw-galaw ng bata ang kanyang bibig, ngunit laking gulat niya, walang salitang lumabas sa kanyang mga labi.
Sa pangalawang pagkakataon ay tinanong ni Lucas si Vienna, ngunit ang nakakaawang bata ay nagmamadaling umiling at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi. Marahas na yumanig ang balikat ni Vienna, ngunit sa kabila ng kanyang pagiyak ay walang boses na nanggagaling sa kanyang tuyong labi. Napatitig siya sa bata, gulat at nawala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang masabi. Ibinuka niya ang kanyang mga labi para sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, ngunit nagulat siya nang hindi niya masabi ang mga salita ng malakas. Sa halip ay niyakap niya ang bata. Iyon lang ang suportang maibibigay niya sa kanya. Pinsan siya ni Gabriel at iyon ang naging pamangkin niya si Vienna. Ngunit kahit na hindi niya ito pamangkin, ibibigay niya sa kanya ang parehong suporta na ibinibigay niya sa kanya ngayon. Natigilan ang bata ngunit hindi ito tumutol. Patuloy siya sa pagiyak sa dibdib niya. Kinapa niya ang panyo sa loob ng kanyang bulsa. Nang matagpuan niya ito ay pinunasan niya ang mga luha sa mata nito. Nakakagaan siguro ng dibdib niya sa pagiyak. Nang tuluyang humupa ang kanyang emosyon, kinuha niya ang panyo sa kanyang mga daliri at pinatuyo ang kanyang mga mata na may luha. Ibinalik niya ang panyo sa kamay nito at binibigkas ang mga salitang thank you. Binitawan niya ito at ngumiti ng matamis. Si Vienna ang inaasam niyang anak na babae. Siya at si Alexandria ay hindi nabiyayaan ng isang anak. Marahil, may valid reason ang Diyos para hindi siya bigyan ng anak. Ang katotohanan na ang kanyang asawa ay isang irresponsibleng babae at nagkaroon ng kadena ng mga bawal na pag-iibigan ay isa sa mga iyon. Umiling siya, nababaliw na siguro siya dahil pinapasok niya sa isip niya si Alexandria. As if he could stop her from invading inside his head. Ang totoo, nabigla siya sa unang pagkakataon na maranasan niya ang biglaang pagbabago nito. Iba ang kinikilos niya lately. Hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang ligaw na sarili. Pagkatapos ng aksidente ay naging ganoon siya. Si Alexandria ay naglalaban ng kanyang mga damit, naglilinis ng bahay, dinadala ang kanyang aso sa paglalakad, at ang pinakakapansin-pansing gawain na hindi niya mapaniwalaan hanggang ngayon ay ang pagluluto ng breakfast, lunch, at dinner araw-araw. Ayaw ni Alexandria sa pagluluto lalo na sa paglalakad ng kanilang aso dahil allergic siya sa mga alagang hayop. Ang tanging bagay na siya ay mahusay sa paggastos ng kanyang pera. Iniisip niya kung ano ang dahilan ng kanyang matinding pagbabago. Bago ang aksidente ay hindi niya ginawa ang mga iyon. Marahil noong nasugatan niya ang kanyang ulo ay may ibang kaluluwa ang sumakop sa kanyang katawan. Iyon ay isang biro na sinabi niya sa kanyang sarili pagkatapos niyang mabigo mag-isip ng wastong dahilan kung bakit. Umungol siya at umiling. Sa pagkakataong ito ay matagumpay niya itong naalis sa kanyang isipan. Pinilit niyang gumala ang isip kay Vienna na hindi gumagalaw sa kama, at pinagmamasdan siya ng malalapad at matalas nitong mga mata. I'll prepare your breakfast. Anya, nag-flash sa kanya ng isang malawak na nakakapanatag ng ngiti kung saan siya ay ginantimpalaan ng isang tunay na ngiti na nagpalukot ng kanyang mga mata sa sulok. Tumango si Vienna at binibigkas ang salitang please. Nagsisimula siyang magtiwala sa kanya, naisip na matagumpay. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nagawa. Yung feeling na si Vienna ay hindi na nakaramdam ng pananakot sa kanya ay medyo naibsan ang kanyang pag-aalala. Naglakad siya patungo sa mesa at binuksan ang paper bag na naglalaman ng almusal ni Vienna na niluto ni Alexandria kaninang umaga. Inilipat niya ang pagkain sa isang plato. Nang handa na ito, inihiga niya si Vienna sa kama hanggang sa komportable itong sumandal sa headboard. Pagkatapos ay dinala niya ang mini table na may mga pagkain sa ibabaw papunta sa kama ni Vienna. Baka kailangan niya ng tulong niya, naisip niya at tinulungan siyang kumain pero umiling ang bata. Wala siyang choice kundi hayaan siyang kumain mag-isa. She picked the spoon and ate heartily in silence at wala itong ginawa kundi panoorin siya. Napagpasyahan niya sa paraan ng pagkain nito na iyon ang unang masarap na pagkain na kinain niya sa loob ng mahabang panahon. Nakikita niya sa paraan ng pagliwanag ng mukha nito, at sa pagkinang ng mga mata nito na nasasarapan siya sa pagkain. Tiyak na madudurog ang puso ni Monica kapag nakita niya ang kanyang anak sa ganitong kalagayan matapos itong hindi makita sa nakalipas na 4 na taon. Habang si Vienna ay abala sa kanyang almusal, kinuha niya ang pagkakataong tawagan si Gabriel. Hindi siya sigurado kung dapat niyang sabihin kay Gabriel na buhay pa si Vienna. Nanganganib ang buhay ni Gabriel, kung alam niyang alive ang kanyang anak ay inaasahang kukunin niya ito para manirahan kasama si Monica. At darating ang problema. May mga espya si Vince na nagbabantay kay Gabriel. Malalaman niya kaagad na niloko siya ng isang impostor na doktor kung malalaman niyang alive si Vienna. Ayaw ni Lucas na madala ang bata pabalik sa gulo na ito. Sapat na ang paghihirap ng bata. Dapat niyang protektahan ang bata kahit na pansamantalang ilihim ito sa sarili niyang ama. Naglakad si Lucas patungo sa bintana para hindi marinig ni Vienna ang usapan. Nang sagutin ang telepono, hindi na nabigyan ng pagkakataon si Lucas na kumustahin man lang nang putulin siya ng kanyang matalik na kaibigan, at sabihin sa kanya na muntik na siyang mabaril kahapon, isa pang pakanan ni Vince na alisin si Gabriel sa larawan.
Isang random na lalaki ang lumitaw mula sa kung saan nang umalis si Gabriel sa mansyon ni Madam Stella at sumugod sa kanya sa pagtatangkang isaksak ang punyal sa kanyang dibdib. Nang mabigo ang salarin, dinukot nito ang baril na nakatago sa kanyang sinturon at sinubukang barilin ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para mapabagsak si Gabriel. Nakuha niya ang baril bago ito pumutok at pinalo ang salarin hanggang sa bumagsak ito sa sahig at nawalan ng malay. Sa police station, tikom ang bibig ng salarin at wala silang magagawa kundi panatilihin ang salarin sa likod ng mga bar para sa tangkang pagpatay at hintayin yun hanggang siya ay magtapat. Walang ibang pagpipilian si Gabriel kundi ang gumawa ng marahas na aksyon upang gawin ang unang hakbang upang maisagawa ang kanyang paghihiganti, ay tanggalin si Vince bilang CEO ng Anderson Company. Kinailangan ni Gabriel ang kanyang tulong at handa si Lucas na tumulong sa kanya. Balak ni Gabriel na lusutan ang opisina ni Vince at salakayin ang lugar para sa anumang bagay na makapagpapatunay sa kanyang stepbrother na nagkasala ng pangho-hold up. Si Vince ay nagnanakaw ng pera mula sa mga pondo ng kumpanya upang matustusan ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal. Nagawa ni Vince na itago ang kanyang mga kasalanan, ngunit hindi niya kayang panatilihin ang katotohanan magpakailanman. Nalaman ng isang empleyado ng kumpanya na loyal kay Gabriel at hindi kailanman tinuturing na bagong CEO si Vince na pinikinanghuli ang mga gastos ng kumpanya para mapagtakpan ang kanyang pagnanakaw. Hindi ito maliit na halagang ngunit bilyon-bilyon ang nasangkot. Nag-aalala na ang kumpanya ay nasa panganib ay ginawa niya ang bagay na dapat niyang gawin. Pinuntahan niya si Gabriel at sinabi ang kanyang mga concerns. Umaasa si Lucas na makikita nila ang hinahanap nila sa loob ng opisina ni Vince. Kung makakita sila ng sapat na ebidensya at mapapatunayan nilang nagkasala si Vince sa pangho-hold up, sapat na natanggalin si Vince sa titulong CEO ng Anderson Enterprises. Iyon ang magiging unang hakbang ni Gabriel para makaganti kay Vince. Si Lucas ay nakinig ng mabuti habang sinasabi ni Gabriel sa kanya ang kanyang buong plano. Bukas ng umaga ay lilipad sila papuntang Bellavia at pagdating ng gabi ay mag-trespass sila sa opisina ni Vince. At para matagumpay na makapasok sa mahigpit na security, kailangang gamitin ni Gabriel ang kadalubhasaan ni Lucas sa pagbubukas ng mga nakalock na pinto nang hindi nagtitrigger ng security alarm. Mapanganib ang gawain, ngunit ramdam niya ang pagbomba ng kanyang dugo mula sa inaasahan. Nang tuluyang ibinaba ni Lucas ang tawag, malungkot siyang napabuntong hininga. Kahit papaano, nabigo siyang sabihin kay Gabriel ang totoo. Aside from that, he'd given him no chance to speak, napagtanto niya na hindi na niya maibabalik si Vienna kay Gabriel sa gitna ng kaguluhang ito. Malalagay sa panganib ang buhay niya. Ayaw niyang mangyari iyon. Nahirapan siyang magdesisyon ngunit pagkatapos niyang makausap si Gabriel sa telepono, napagtanto niyang ang pinakamagandang gawin ay ilihim si Vienna habang patuloy pa rin sa pag-aalsa si Vince. Kung malaman niyang buhay ang bata, tiyak na papatayin niya ito. Ibinaba niya ang phone niya sa bulsa ng jeans niya. Nang iangat niya ang ulo niya kay Vienna, napagtanto niyang tapos na ang bata sa kanyang almusal at ngayon ay matamang nakatingin sa kanya. Puno ng tanong ang mukha niya habang nakatingin kay Lucas. Nagtataka siya kung bakit may malalim na pagkunot sa noo nito. Si Vienna ay isang matalinong bata at siya ay masyadong mapagmasid. Binigyan niya ito ng nakakapanatag ng ngiti. The doctor said you would be discharged today. Kailangan kong bayaran ang mga hospital bills para makauwi na tayo. Ngumiti si Vienna ng mahinhin at tumango. Bumukas ang colossal gates ng Claymore Mansion. Dumaan ang sasakyan sa mga guard at agad itong huminto sa harap ng Regal Mansion. Itinulak ni Lucas ang pinto. Sinalubong ng mainit na sikat ng araw ang kanyang mga mata. Siya ay pumikit at lumipat sa kabilang side ng sasakyan sa kabinuksan ng pinto. Dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Vienna. Ang kanyang magandang asul na mga mata ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang kanyang bagong kapaligiran. Huminto ang kanyang tingin sa mismong harapan ng malawak na pool at doon ito nagtagal. Puno ng tuwa ang inosenteng mga mata ng bata. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang pool na ganito kalaki. Ang kanyang maliit ngunit cute na mga labi bahagyang kulot sa isang kamangha-manghang ngiti. Kung si Gabriel ay nakatingin sa kanyang daughter ngayon, siya ay proud siya sa ganda niya. Let's get it inside, sabi niya para kunin ang atensyon niya. Walang sabi-sabing tumango siya at kinuha ang kamay nito na hinawakan nito sa kanya. Tahimik silang naglalakad papunta sa entrance ng Claymore Mansion. Hindi sinabihan si Lady Ravenwood na darating siya. Walang alinlangan na magugulat siya sa hindi inaasahang pagbisita. Lumabas si Milton mula sa pinto at binuksan ito. Nang nasa loob na sila ay muli niya itong isinara. Tapos dumapo ang mata niya sa bata sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata niyang karaniwan ng naiinip. Napakurap siya ng ilang beses habang nakatingin sa mukha ni Vienna. Inaasahan ni Lucas na magtatanong siya, ngunit nagulat siya nang walang itanong si Milton, sa halip ay dinala niya sila sa library. Bumukas ang pinto ng library at pumasok sila sa loob. Nakita niya si Lady Ravenwood na nakaupo sa Victorian sofa. Bati sa kanya ng tita niya nang makita siyang papalapit sa kanya.
Nang dumapo ang tingin niya kay Vienna, siya ay nanlamig na parang nakakita ng multo. No thanks, wala ako sa mood uminom ng tea. Siya ay tumugon. Umupo siya sa sofa sa tapat niya. Binuhat niya si Vienna at pinaupo sa bakanteng espasyo sa tabi niya. What can I do, Lucas? Tanong ni Lady Ravenwood nang hindi inaalis ang tingin sa batang babae. To ask you a favor. Sagot niya, huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang babaeng ito ay inabuso ng kanyang tiyuhin. Nawalan siya ng boses dahil sa trauma. Iyon lang ang impormasyong maibibigay ko sa ngayon. Mapagpakumbaba kung hinihiling sa iyo na bigyan siya ng tahanan. Gagawin ko. Siya ay tumugon. Hindi siya makapaniwala na pumayag ito ng ganoon kadali. Pambihira para sa kanya na gawin iyon. Pardon. Sabi ko, gagawin ko, Lucas. No questions asked. Consider me as her new guardian. Sa pinakaunang pagkakataon ay nakahinga siya ng maluwag. Lalong masaya na marinig na nalutas na ang kanyang problema. Isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang dibdib sa isang iglap. Ang aking labis na pasasalamat, Tita Claire. Sa unang pagkakataon, hinarap niya si Lady Ravenwood gamit ang kanyang tunay na pangalan. You don't need to thank me. I'm more than happy to have her in my lonely mansion. At least, I have someone to treat like my own daughter. What's her name? Huminto siya pagkatapos ay sinenyasan ang bata na lumapit. Si Vienna ay nag-aatubili noong una, ngunit nang umiti si Lady Ravenwood sa kanyang mga pagdududa ay natunaw at lumipad siya sa kanyang mga bisig. Her name is Vienna, sagot niya. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliri sa malambot na kulot ng babae. What's a beautiful name? Bumulong si Lady Ravenwood at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. From now on, I would treat you like my child. Kinuha niya ang marupok na kamay ng bata at dinala siya sa pinto. Sa kabilang banda, si Gabriel. Gabriel, mag-ingat ka. Nakatayo si Monica sa harap ng pinto, kumakaway ang kanyang kamay. Mukha siyang ethereal sa pink na damit na suot niya. Ang kanyang makulay na inky na buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat na parang isang napakagandang talon. Kinailangan ko ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili upang pigilan ang aking sarili sa pagtakbo patungo sa kanyang mga braso. Sa sandaling tumakbo ako pabalik, alam kong hindi ko mapigilan ang aking sarili na manatili. I have no option but to just watch her before I go or else I wouldn't have the courage to leave. Kinuha niya si Faith Vienna mula sa kanyang stroller at inilagay siya sa kanyang mga bisig. Ngumiti siya at kumaway ulit. Pero sa likod ng ngiti niya, alam kong malungkot din siya. She's simply trying to keep her wistfulness so I wouldn't feel bad. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na panatilihin ito, nababasa ko ang mga kaisipan tulad ng isang bukas na libro. Kami ay konektado sa isa't isa at walang anumang bagay na maaaring itago niya sa akin. I waved back and shot her a smile bago ko huling sumulyap kay Monica. Sumakay na ako sa loob ng sasakyan. Si Lucas Nicolas, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo sa backseat habang naka-headphone. Nakapikit ang mga mata niya habang nakikinig sa music. Bumuntong hininga ako at umupo sa upuan sa tabi ni Lucas. Sana hindi ko na kailangan umalis. Pero imposible iyon. Nandyan pa si Vince na aasikasuhin. Tinangka niya akong patayin sa pangalawang pagkakataon. Siguro oras na para makaganti ako. Kaya naman, ngayong gabi dapat kong tapusin ang digmaang sinimulan ng aking stepbrother. Buhay na umugong ang makina, ilang sandali pa ay mabilis na dumaan ang kulay abong sasakyan sa mga gate saka ito gumulong sa highway. Tahimik na nagmamaneho si Lucas. Wala ako sa mood makipag-usap. Itinuon ko ang atensyon ko sa magandang tanawin sa labas ng bintana, ngunit bigo itong magpasaya sa akin. Sa palagay ko ay wala nang makakapagpasigla sa aking nalubog na ngayon. Pagkatapos ng isang oras na paglalakbay, sa wakas ay huminto kami sa harap ng airport. Bumaba ako ng sasakyan at binuksan ang compartment ng sasakyan para kunin ang mabigat kong backpack. Lumapit si Lucas para kunin din ang backpack niya at tumabi ako. Nang makaalis ang sasakyan, pumasok kami sa main entrance. Dumaan kami sa mga gate ng security ng airport, pagkatapos ay ibinigay ang aming mga backpack sa staff bago kami tumuloy sa departure hall. Maya-maya ay ligtas na kaming nakaupo sa loob ng eroplano. 3.5 oras kami bago makarating sa Belavia. Nang i-announce na aalis na ang eroplano, sumandal ako sa upuan ko, nagsuot ng headphones at pumikit. Nirepaso ko lahat ng plano ko ngayong gabi sa isip ko. I shouldn't fail, sabi ko sa sarili ko. Kung ako ay mahuli sa trespassing the CEO's office pagkatapos ay mapapahamak ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi na ako makakahanap ng iba pang pagkakataon para tumingin para sa kapaki-pakinabang na ebidensya na maaaring makatulong sa akin na maikulong siya. Dapat bigyan si Vince ng parusang nararapat sa kanya. Ang tanging parusa na nararapat sa kanya, bukod sa sentensya ng kamatayan syempre, ay habang buhay na pagkakakulong.
Before I even knew it, nakatulog na ako. Nagising ako sa ingay ng mga yabag sa aisle. Nang imulat ko ang aking mga mata ay may isang flight attendant na nagbibigay ng merienda. Nang lumipat ang mata ko kay Lucas sa tabi ko, gising na gising siya. This time nakatingin na siya sa phone niya. Nang dumapo ang mata ko sa screen ng phone niya, naabutan ko siyang nakatingin sa picture ng asawa niyang si Alexandria. Nagkunwari akong hindi ko nakita, at umiwas lang ng tingin. After eating a quick snack, natulog ulit ako since wala naman akong gagawin. Nagpa siya akong gugulin ang natitirang oras ng biyahe sa pagtulog. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Ngayon na ang pagkakataong mabawi ko ang tulog na kailangan ko. Nagising ako sa announcement ng speaker na malapit nang lumapag ang eroplano. Umayos ako ng upo. Makalipas ang 5 minuto, ligtas na lumapag ang eroplano sa runway. Dahan-dahang bumaba ang pasahero sa hagdan kasama na kami ni Lucas. Pagkatapos kunin ang mga backpack namin mula sa baggage counter, lumabas kami ng pinto hanggang sa makarating kami sa naghihintay na sasakyan sa labas. Sumakay kami sa sasakyan na maghahatid sa amin sa isang hotel na tutuluyan namin sandali. Sumandal ako sa backseat. Napadpad ang mga mata ko sa tanawin sa labas ng bintana. Home sweet home, I should be saying that now that I'm back in the country where I was born, and yet, I don't have the heart to say it out loud. Ang mga alaala na kasama ko pagdating sa lugar na ito ay hindi kalugod-lugod. Wala akong matindaan na dapat alalahanin maliban sa mga alaala ko kasama si Monica. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luxury hotel. Nagpa-reserve na si Lucas ng isang room in advance, kaya pumunta na lang kami sa front desk para kunin ang aming keycard. Ang aming silid ay matatagpuan sa ika-5 palapag. Pumasok kami sa elevator at pinindot ang button papuntang 5th floor. Kumaliwa kami at pumasok sa isang hallway na may red carpet. Pagkatapos kong maglakad papunta sa tila walang katapusang pasilyo, sa wakas ay nahanap ko na ang aking silid. Katabi ko ang kwarto ni Lucas at naglakad siya patungo sa kwarto niya. I swiped the keycard at bumukas ang pinto. Sumalubong sa aking mga mata ang maluwag na kwartong may king-size bed. Ang kwarto ay may floor-to-ceiling na bintana na may napakagandang tanawin ng lungsod. May fully furnished din na minibar sa gilid ng kwarto. Isinara ko ang pinto at ibinaba ang mabigat kong bag sa sahig. Pagkatapos ay humiga ako sa ibabaw ng malambot na koton na kama. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ng jeans ko. Pagkatapos kong i-text si Monica na ligtas akong nakarating sa hotel, may kumatok sa pinto. Inilagay ko ang phone ko sa ibabaw ng night table, at binuksan ang pinto. Pumasok si Lucas pagkabukas ng pinto. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kristal na mesa at nagbukas ng papel sa ibabaw. Ito ang floor plan ng Anderson Building na aking ini-sketch para sa kanya. Makinig ka Gabriel, so eto ang plano. Napakadilim sa labas nang makalusot kami sa loob ng Anderson Building. Ang payapang gabi ay ginulo ng kidlat at sinundan ito ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Ang ganda lang ng timing. Sinong mag-aakalang sasalakayin namin ang gusali sa hindi malamang oras? Nakasuot ng itim na overall, matagumpay naming nalampasan ang mabigat na binabantayang entrance sa likod pagkatapos na mag-isang talunin ni Lucas ang mga roving guard. Nilagpasan ko ang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. May 10 sila sa kabuuan. Ang mga gwardya ay hindi patay, tanging walang malay. Gumamit ng brute force si Lucas para pabagsakin sila. Pagkatapos ay naglabas siya ng maliit na vial sa loob ng kanyang bulsa at ibinuhos ito sa isang panyo. Para makasiguradong hindi magigising at manggugulo ang mga gwardya, idiniin niya ang panyo sa ilong ng mga lalaki. Sa sandaling malanghap nila ang pabango, ang makapangyarihang gamot ay magpapatulog sa kanila ng hindi bababa sa 2 oras. Iyon ay higit pa sa sapat na oras upang maghanap ng ebidensya na maaaring magamit laban kay Vince. Sinenyasan ako ni Lucas na mauna. Tumango ako at iniwan siya doon, para alagaan ang mga katawan. Umakyat ako sa hagdan na magdadala sa akin sa ika-8 palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Ligtas ang lugar dahil matagumpay na na-disable ni Lucas ang CCTV sa hagdan, ngunit hindi ko dapat pababayaan ang aking pagbabantay. Asahan ang hindi inaasahang. Malakas akong naniniwala sa kasabihang iyon. Kailangan kong maging handa kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Nang sa wakas ay marating ko na ang tuktok ng hagdan, napabuntong hininga ko. Kailangan kong sumundal sa dingding ng ilang maikling minuto para sa suporta. Matapos bumalik sa normal ang aking paghinga, nagtungo ako sa opisina ng CEO. Gaya ng inaasahan ko, 5 armadong gwardya ang nakapost sa harap ng pinto. Noong CEO pa ako ng Anderson Enterprises, isang guard lang ang nakatalaga sa lugar na iyon. Ang katotohanang hinigpitan ni Vince ang seguridad ay nagpapatunay ng isang bagay, may itinatago siya na hindi dapat malaman ng sinuman, at ngayong gabi ay malalaman ko. Nakatago ako sa tabi ng isang panloob na halamang ornamental at nag-isip ng plano.
Kaya kong talunin ang 2 hanggang 3 gwardya ng sabay. Gayunpaman, imposible para sa akin na hawakan ang 5 lalaki na hindi lamang mukhang malakas, ngunit nagtataglay ng malalaking kalamnan ng isang wrestler. Ano kaya ang naiisip ni Vince nang kunin niya silang 5? Sinigurado ng stepbrother ko na walang makakapasok na makadaan sa opisina niya lalo na kapag gabi. Matapos huminga ng malalim at mahabang paghinga, sa wakas ay nagpasya akong patayin sila. Hindi sa pilit syempre, hindi ako tugma para sa kanila. Dahil nauubusan na ako ng mga pagpipilian, kailangan kong gamitin ang espesyal na baril na ibinigay sa akin ni Lucas. Ito ay dapat ay nakalaan para sa mga emergency, ngunit wala akong mas mahusay na paggamit nito kaysa sa sandaling ito. Ang baril ay ibinigay ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Lucas bilang isang secret agent. Ito ay dalubhasa upang gawin ang target ng walang malay, tapos kapag nagising ang target, wala siyang maalala kahit isang detalye sa nangyari. Napakakapakipakinabang, naisip ko nang may pakiramdam ng kasiyahan at hinagilap ang baril na nakatago sa likod ko. Ang baril ay hindi gagawa ng tunog. Iyon ay isa pang kapakipakinabang na kalamangan kapag gumagamit ng baril. Ang target ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanya hanggang sa mahulog siya sa sahig, nawalan ng malay. Tinignan ko ang oras sa wristwatch ko, at ngumiti. Halos oras na para kumuha ng 30 minutes na pahinga ang 2 sa mga gwardya. Matyaga akong tumayo sa aking pwesto at naghintay hanggang makarinig ako ng mga yabag. Nang makarating ang 2 sa lugar kung saan itinago ko ang aking sarili, nagpaputok ako ng baril ng 2 beses, at pinanood ang 2 malalaking lalaki na bumagsak sa sahig. Ang lakas nila ay walang gamit ngayon. Umalangaw-ngaw ang mga yabag ng paa sa hallway matapos makita ng natitirang 3 gwardya na bumagsak sa sahig ang kanilang kakampi. Nang marating nila ang mga walang malay na lalaki sa sahig, hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagpaputok ng baril, saka pinanood ang 3 na nawala ng malay at nakahiga sa sahig kasama ang kanilang mga nahulog na kasamahan. Walang malay ang mga lalaking nagbabantay sa opisina ng CEO. Ibinaba ko sila nang hindi man lang pinagpapawisan. Nakahinga ako ng maluwag upang ayusin ang bagay na walang dugong dumanak sa sahig, bumuntong hininga ko at tinungo ang silid ng CEO. Casual akong naglakad sa mahabang madilim na pasilyo, alam kong nakadisable ang mga CCTV camera sa lugar na iyon. Salamat sa pag-asikaso ni Lucas sa bagay na ito para sa akin, mas madali na para sa akin na maglibot sa lugar ng walang pag-aalala. Sa wakas, nakarating na ako sa pinto ng opisina. Gamit ang card access ni Vince, walang kahirap-hirap kong nagawang buksan ang pinto. Hindi ko magamit ang sarili kong pass dahil masusubaybayan ng security na akin yun, kaya ginamit ko na lang ang ninakaw na access card ng stepbrother ko. Sa ganitong paraan, magiging mas ligtas ito. Maluwag akong pumasok sa lugar. Nabigong dumating ang biglaang nostalgic na pakiramdam na hinintay kong bumaha sa loob, nakakagulat, wala man lang naramdaman. It's been a while since the last time na nakapasok sa lugar na ito, at iba na ang itsura ng opisina ngayon. Kung hindi lang pangalan ng kapatid ko ang nakasulat sa ibabaw ng mesa ay maiisip ko pang maling pinto ang pinasok ko. Isang matinding pagbabago ang ginawa ni Vince sa kwarto pagkatapos niyang pumalit bilang CEO. Wala sa loob ng kwarto ang katulad ng mga naunang ayos. Ang mga lumang furniture na dating naroon ay wala na. Ang lahat ng ito ay pinalitan ng mga bago na tiyak na nagdulot ng malaking halaga sa kumpanya. Nawala ng opisina ang kagalang-galang na apela. Ngayon ay mukhang hindi organisado na ang panunood nito ay nagbigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. Ano ang ginawa ni Vince sa kanyang opisina? Not that I care, but it was laughing. Walang kagalang-galang na empleyado ang gustong pumasok sa lugar na ito. Ano ang ginagawa ng kama sa loob ng opisina? Ang silid na ito ay para sa negosyo at hindi para sa kasiyahan. Hindi na ako magtataka kung matutuklasan ko na ang Anderson Enterprises ay na-bankrupt na. Ang mga files sa itaas ng mesa ay ganap na nagkagulo. I wonder what Vince hired his secretary for if she cannot even maintain his table organized. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Ang paghahanap ng ebidensya sa loob ng opisinang ito ay hindi sumagi sa isip ko na maging ganito kahirap. Wala akong ideya kung saan ako magsisimulang maghanap. Ang mga files na nakakalat sa ibabaw ng mesa ang unang bagay na kailangan kong suriin. Sinunod ko ang aking instinct at natagpuan ko ang aking sarili na pumipili ng mga file sa itaas. Sa sandaling nabasa ng aking mga mata ang mga unang salitang nakasulat, ang aking mga templo ay kumunot sa pagkalito. Lumapit ako sa nag-iisa na liwanag na nagmumula sa kisame at binasa muli ang dokumento. Isang resignation letter. Ang sulat ay hindi mula sa isang ordinaryong empleyado, kundi mula sa mga chief financial officers na nagtatrabaho sa kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Ang nasabing tao ay isang malaking asset para sa kumpanya. Kung siya ay magbitiw, mawawalan ng kumpanya ang isa sa pinakamahuhusay na empleyado nito. Ibinalik ko ang papel sa ibabaw ng mesa. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na hawak ko at kinuha ang mga files na walang ingat na inihagis sa sahig para ma-inspection ko sila.
Nanlaki ang mata ko. Ang dokumento ay isang resignation letter mula sa isa sa mga empleyado, sa pagkakataong ito ay mula sa Head of Finance. Pumili ako ng isa pang dokumento, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang lahat ng ito ay naglalaman ng parehong bagay, Employees Resignation Letter, humigit kumulang 500 sa kanila sa kabuuan. Mukhang hindi lang ako ang hindi nagustuhan ng ugali ng stepbrother ko. Lumilitaw na may ilang empleyado na hindi rin pumabor sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa pagiging jerk, iniisip ko kung may isang solong empleyado na natitira sa kumpanya pagkatapos ng isang taon. Umiling ako sa hindi makapaniwala, ibinalik ko ang mga dokumento sa parehong posisyon na nakita ko sa sahig. Naglakad ako patungo sa desk at binuksan ang mga drawer. Holy shit, sinabi ko ang mga salitang pinayagan matapos na malaya ang laman ng drawer. May nakatagong pera, isang dosenang kahon ng sigarilyo, at isang pakete ng hindi nagamit na kondom. Ito ang pinaka-ridiculous na bagay na nakita ko sa loob ng opisina ng isang kagalang-galang na lalaki na nagpapatunay na hindi siya kagalang-galang sa loob. Kapag nalaman ni Ibrahim Anderson ang ginawa ni Vince sa opisina, tiyak na papatayin niya ang kanyang lehitimong anak. Pero bago madumihan ni Ibrahim ang kanyang mga kamay, gagawin ko muna. Gusto kong patayin ang stepbrother ko gamit ang mga kamay ko. Nagdududa ako kung may bahid ba akong panghihinayang pagkatapos. Deserve ni Vince ang lahat, ngunit hindi karapat-dapat si Vince ng mabilis na kamatayan, napakasama niya para magkaroon ng mapayapang kamatayan. Dapat siyang magdusa habang siya ay nabubuhay. Isinara ko ang drawer ng mas malakas kaysa sa kinakailangan, at nagpatuloy sa pagbukas ng cabinet na nakasandal sa dingding. Ang mga drawer ay naglalaman ng mga files, maaari akong makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay sa loob. Gayunpaman, nang buksan ko ang handle, hindi ito gumalaw. Natuklasan kong nakalock pala ito. Gamit ang bagay na tila isang hairpin na hinugot ko sa loob ng aking bulsa, kinuha ko ang lock hanggang sa may mahinang click, bumukas ang glass cover. Isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tunog ng mga yabag ay nagpaalerto sa aking sentido. Kinakabahan kong tiningnan ang pinto, handa akong umatake kung kinakailangan. Sorry, I must have surprised you. Lucas Nicolas, humihingi ng tawad sa pagbukas ng pinto. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto sa likod niya pagkatapos. Nakahinga ko ng maluwag nang makita ko si Lucas. Damn, halos bigyan niya ako ng mini heart attack. Matapos kong mabawi ang aking katinuan, ipinagpatuloy ko ang pagtingin sa mga files na nasa harapan ko. Lumipat si Lucas sa file cabinet sa tapat ng kwarto para tulungan akong maghanap ng mga kailangang dokumento na maaaring makatulong. Lumipat ang mata ko sa wristwatch ko para tingnan ang oras. Halos 1 oras na akong nasa loob ng opisina pero walang makakahanap ng anumang bagay na kapaki-pakinabang para patunayan na nagkasala si Vince sa pang-hold up. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita kung ano ang hinahanap ko. I checked all the files inside the cabinet but I failed to find the documents I was looking for. Kahit gaano kahirap I search this place, I will never find the evidence against Vince. In the first place, hindi siya maglalagay ng importanteng dokumento kahit saan sa loob ng silid. Siguradong may secret na lugar dito kung saan niya sila itinatago. Siguro isang secret safe o isang hidden compartment sa isang lugar sa loob ng silid. May nahanap ka na ba? Tanong ko pagkatapos kong tumayo para i-stretch ang legs ko. Sa kasamaang palad, wala. Sagot ni Lucas, mabilis akong sinulyapan bago niya ibinalik ang buong atensyon niya sa mga dokumentong nasa kamay niya. Bumalik ako sa desk sa pag-asang may ilang mahahalagang file na hindi ko nakuha. Nabangga ang aking mga daliri sa isang matigas na bagay mula sa ilalim ng mesa. Pagsilip ko sa ilalim, may itim na attaché case. Kusa itong nakatago doon. Kung hindi tumama ang sapatos ko, hindi ko malalaman na nandoon pala iyon. Curious, binuhat ko ang case at inilagay sa ibabaw ng table. Nang makita ang aking natuklasan, na curious din si Lucas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dagat ng mga file na nakapalibot sa kanya at umabot sa gilid ko pagkatapos ng ilang mabibilis na hakbang. Binuksan ko ang attaché case. Dumapo ang mga mata ko sa makapal na envelope na ligtas na nakalagay sa loob. Nanginginig ang mga kamay ko sa kakaisip habang pinupulot ang mga files at pinunit ito. Binasa ko talaga ang nakasulat na parang nakadepende sa buhay ko. Lumakas ang tintig ng puso ko hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang masamang pakiramdam na bumaba sa akin ay napakalakas para hindi pansinin. Iniskan ng mga mata ko ang nakasulat na nilalaman. Hingal na hingal akong ibinaba ang papel na biglang bumigat sa nanginginig kong mga daliri. Hindi muna umimik si Lucas. Habang tumitingin siya sa akin ay mas lalong lumalim ang kanyang curiosity. Nang hindi na niya makayanin ang suspense, kinuha niya ang dokumento sa kamay ko. Napabuntong hininga si Lucas pagkatapos niyang basahin iyon. Napuno ng hindi makapaniwala ang mukha niya nang ibalik niya ang tingin niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na ibinenta ni Vince ang kumpanya nang hindi nagpapaalam kay Ibrahim Anderson.
Hindi lang niya ibinenta ang kumpanya kundi ang Anderson Mansion ay kukunin ng isang pinagkakautangan bilang isa sa mga collateral para sa kanyang mga utang. Bukod pa riyan, maraming nagpapautang ang humihingi ng bayad niya. Ilan sa kanila ay nagsampa na ng reklamo. Napahamak si Vince. Walang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Pinabayaan niya ang kumpanya at tinustusan niya ang kanyang pagkagumun sa pagsusugal ng pondo ng kumpanya. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Pinagsilbihan siya ng nararapat sa kanya. Kung makita iyon ni Ibrahim Anderson, tiyak na tatanggihan niya ang iyong stepbrother. Komento ni Lucas, ang gulat niya ay hindi pa nawawala. Inabot niya sa akin ang file na dali-dali kong ibinalik sa loob bago isara ang attaché case. Hindi ako sumagot. Iyon talaga ang iniisip ko. Walang sino man ang titigil sa paggawa nito. Bukas ng umaga, ipapadala ko ang mga files kay Ibrahim. Wala nang higit na magpapagulat sa kanya kaysa malaman ang kumpanyang pinaghirapan niya ng taon ay sinira ng kanyang lehitimong anak. I have everything I need now. Let's leave this building bago pa tayo makita ng kahit sino. Dumiretso na ako sa pinto, sumunod si Lucas sa likod ko. Nagsisimula pa lang ang araw pero puspusan na ang Bellavia matapos kumalat na parang apoy ang balitang nahulog sa bankruptcy ang Anderson Enterprises. Ang hindi magandang balita ay ang headline ng front page ng bawat kilalang newspaper at ang issue ay #1 trending online. Ang sisihin sa pagbagsak ng kumpanya ay nakadirekta lahat kay Vince Anderson, ang gumaganap na CEO ng Anderson Enterprises. Dahil sa kanyang kapabayaan at maling pamamahala, ang dating malaking kumpanya ay bumagsak ilang buwan lamang pagkatapos niyang pumalit. Ang mga nagbabagang balita ay ipinalabas sa mga radyo at telebisyon. Kung hindi pa kinumpirma ni Ibrahim Anderson ang nakakagulat na balita sa isang presscon, wala talagang maniniwala. Naniniwala ang lahat na ito ay isang panloloko at ang ebidensya ay fake, ngunit pagkatapos marinig ang katotohanan mula kay Ibrahim Anderson, sa wakas ay lumubog ang katotohanan, ang malaking imperyo ay gumuho sa lupa. Ang balita ay sumabog na parang bomba na ikinagulat ng lahat. Maging si Ibrahim ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nagtiwala siya kay Vince pero ang ginawa lang ng anak niya ay sirain ang kumpanyang pinaghirapan niya ng 3 dekada. Ang Anderson Enterprises ay dating mapagmataas at mas mataas kaysa sa karamihan ng mga kakumpetensya nito. Ito ay umunlad sa buong taon ngunit nakakalungkot sabihin, ito ay hindi na pareho sa isang kisap mata. Si Vince Anderson, pagkatapos na humarap sa mga kaso, ay tumakas sa bansa upang makatakas sa kanyang mga krimen at upang maiwasan ang kanyang mga utang na umabot sa bilyon-bilyon sa kabuuan. Walang nagawa si Ibrahim Anderson kundi humingi ng tawad sa mga kasalanan ng kanyang anak, at balikatin ang lahat ng responsibilidad. Pero kahit gaano pa siya kahirap humingi ng tawad, hindi na magiging pareho ang buhay nila. Hindi yun ang wakas, ngunit ang simula ng kanilang kapahamakan. Nang buksan ko ang telebisyon, hindi man lang ako nagulat nang marinig ang balita sa umaga. Sa iba, ito ay maaaring nakakagulat ngunit sa isang tulad ko na nakakaalam ng balita bago pa man ito ipinalabas, ganoon din ang naramdaman. I flipped the channels and yet there was nothing which I found interesting kaya pinatay ko ang telebisyon. Walang gamit na marinig ang parehong balita ng paulit-ulit kapag alam ko ang buong katotohanan. Mabilis akong lumipat sa minibar at kumuha ako ng isang lata ng malamig na beer sa loob ng refrigerator bago ako lumubog sa komportableng single sofa sa loob ng kwarto ng hotel ko. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga daliri ko sa lata habang binubuhos ko ang likido sa bibig ko. Kahit papaano, hindi dumating ang sense of triumph na alam kong mararamdaman ko matapos ilantad ang pinakamadilim na sekreto ni Vince. Nagkaroon ng malalim, hangkag na kahungkagan sa loob ko na nagsasabing hindi ito sapat. Vince deserved more than that. Ang ginawa ko ay hindi sapat para pagbayaran niya ang kanyang mga krimen. Ngayong nakatakas siya ay parang nasayang ang pagsisikap ko. May parte sa akin na medyo nakaramdam ng disappointed sa turn of events. Hindi sumagi sa isip ko na si Vince ay isang napakalaking duwag. Hindi niya kayang harapin kung ano ang ginawa niya. Higit sa lahat, tinakasan niya ang lahat ng kanyang responsibilidad, at iniwan ang lahat sa kanyang tumatanda ng ama. Ito ay dapat na isang malaking kabiguan para kay Ibrahim Anderson na iwan ng kanyang lehitimong anak. Pero kahit saan man magpunta si Vince, hahabulin ko siya kahit na kailangan kong pumunta sa pinakamalalim, pinakamadilim na bahagi ng impyerno para mahuli siya. Maari siyang tumakas, ngunit hinding-hindi niya matatakasan ang katotohanang nasira na siya habang buhay, hinding-hindi na maging katulad muli. Palagi siyang tatakbo. Palagi niyang binabantayan ang kanyang likod sa takot na may tumalon sa kung saan at papatayin siya. Itinaas ko ang lata sa aking bibig at ininom ang kalahati nito. Nasa isip ko kung nasaan siya ngayon. Sigurado akong hindi nakatakas si Vince sa ibang bansa. Nakatira ako sa kanya ng maraming taon at alam ko kung paano gumagana ang kanyang utak. Siguradong duwag siya pero hindi siya ganoon katanga. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ridiculous tulad ng paglayas ng walang sapat na pera upang mapanatili siyang buhay. Matalino si Vince para isaalang-alang iyon.
That makes me think na malapit na maubusan ng pera si Vince at babalikan niya si Ibrahim para humingi pa sa kanya. Ibinuhos ko ang lata sa bibig ko at dinurog sa aking mga kamay bago itapon sa malapit na basurahan. Ang mas maagang mahuli si Vince, mas mabuti. Hanggat nakalaya siya, hindi ako matatahimik. Walang alinlangan na susubukan niyang patayin ako sa bawat pagkakataon. Okay lang kung ako lang ang kunin niya bilang target niya. Pero natatakot akong gawin niyang saktan si Monica at Faith Viena. Nawalan ako ng anak noon, at ayoko na ulit mawalan ng kahit sino. Hindi ako papayag na mangyari. Lalaban ako hanggang kamatayan para lang maligtas ang pamilya ko. Ang maingay na tunog ng aking phone na nagriring ang nagpatigil sa aking pagmumuni-muni. Bumuntong hininga, nagmamadali akong umalis sa sofa at kinuha ang telepono na nakapatong sa ibabaw ng night table. Pagtingin ko sa screen, si Monica pala ang tumatawag sa akin. Ilang sandali pa ay nawala ang pag-aalala ko. Nagliwanag ang mukha ko nang sagutin ko ang telepono. I miss you, Gabriel. Sana okay ka lang. Sumalubong sa tenga ko ang nag-aalala niyang boses. Ang tunog lang ng malambing niyang boses ay nakakakalma na sa akin. Isang matamis na ngiti ang lumabas sa aking labi. I miss you too, my love. Sagot ko habang pilit kong binabaliwala ang pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Don't worry, I will be home soon. I'm flying back to Britannia after I finish pack. 30 minutes kaming nag-uusap sa telepono. Ang 3 araw na hindi ko siya nakasama ay parang ilang taon na sa akin. We talked about Faith Viena. Napag-usapan pa namin si Viena, ang aming anghel. Pareho naming hinihiling na sana ay buhay pa siya, though it's impossible, so pagbalik ko from Bellavia we could be one big family again. Pagkababa ko, hindi ko napigil ang mapangiti. Ang tawag ay nakatulong sa akin na higit na gumaan ang pakiramdam. Ngayong pansamantala kong naayos ang usapin tungkol kay Vince, sa wakas ay makakabalik na ako sa aking pamilya. Sa sandaling isinara ko ang pinto at lumakad ako sa mahaba at makipot na pasilyo, upang ibalik ang room key card sa front desk. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng erratic na ritmo. Kadalasan kapag lumitaw ang hindi komportable na pakiramdam na ito, itataboy ko na lang ito at mawawala na ito. Gayunpaman, hindi nawala ang madilim na pakiramdam pagkatapos kong itulak ito palayo. Sa halip, tumindi ito na nagsasabi sa akin na mag-ingat sa mga panganib na naghihintay sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, bitbit ang backpack ko sa likod ko, naramdaman ko agad na may nakatingin sa akin. Habang tumatagal ako, mas lalong hindi ako komportable. Walang maglalakas loob na atakihin ako sa sikat ng araw para maging ligtas ako sandali. Walang magtatangkang saktan ako sa lugar na ito na puno ng mga tao. Lumipat ang matalim kong mata sa mga tao. Sinuri ang aking alerto na tingin sa kaliwa pa kanan. Sa ngayon, wala akong nakitang suspicious na tao, pero hindi ko binitawan ang bantay ko. Not yet, naramdaman ko pa rin ang paparating na panganib na naghihintay sa akin. Naghintay ako ng taxi na dumaan. Pupunta sana ako sa airport kaya kailangan ko. Hindi ako naghintay ng matagal bago ko nakita ang taxi na papalapit sa daraanan ko, pinara ko agad ito hanggang sa huminto ito sa harapan ko. Binuksan ko ang pinto at inilagay ang backpack ko sa backseat bago ako pumasok sa loob at isinara ang pinto. Ang hindi kanais-nais na pabango ng air freshener ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong, ito ay nakakahilo sa akin. Kahit papaano ay nabaligtad ang sikmura ko dahil sa hangin na umihip sa loob ng sasakyan. Bumaba sa akin ang pagduduwal, hinawakan ng daliri ko ang upuan sa harapan ko para hindi ako mahulog sa sahig. Sa airport, please, utos ko at na-realize ko na mahina ang boses ko. Nang marinig ang aking mga salita, walang salita na pinaandar ng driver ang makina at umusad ang sasakyan. Umupo ako sa backseat at pumikit ng mariin. Marahil, ang nasusuka na pakiramdam ay mawawala pagkatapos ng 1 minutong pahinga. Buong gabi akong napuyat, at hindi nakakagulat na masama ang pakiramdam ko. Ako ay kulang sa tulog at iyon ang nagpapaliwanag sa biglaang pagkahilo. Makalipas ang 10 minuto, pumikit ang mga mata ko nang mapagtanto ko na hindi nabawasan ang pagkahilo ko. Mas masahol pa ang pakiramdam ko kaysa dati. Sa pagkakataong ito, nagsisimula nang mawala ang aking paningin at medyo nagiging malabo na ang aking paligid. Ano ang nangyayari sa akin? Mahinang tanong ko sa sarili ko at lumaban ng husto para mapanatili ang focus ko, pero walang saysay ang mga pagpupumilit ko. Bumagsak ang aking energy hanggang sa hindi ko na maigalaw ang aking mga paa at binti. Sinubukan kong magpumiglas pero buong katawan ko ay paralisado. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas sa labi ko. At bigla kong na-realize, it took me a moment bago bumaon sa isip ko ang katotohanan, ang kwarto ay napuno ng usok mula sa isang kemikal. Ang nakakasuka na amoy sa loob ng taxi ay isang gamot na maaaring panandalian na paralisado ang isang tao, at dahan-dahang mawalan ng malay ang taong iyon. Hindi ko agad namalayan hanggang sa huli na ang lahat.
Naipit na ako sa bitag na hindi ko matakasan. Sa kabila ng nanghihina kong katawan, nagawa kong iangat ang mukha ko sa driver's seat. Nakita ko ang refleksyon ng lalaki sa salamin. Siya ay nagtataglay ng isang pares ng asul na karagatan na mga mata tulad ng sa akin. Kahit nakamaskara, nakikilala ko pa rin siya. Bago ko pa masabi ang pangalan niya mula sa labi ko ay bumagsak ang ulo ko sa cushion seat at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawala ng malay nang magising ako mula sa pagkakatulog. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit napakabigat nito na halos hindi makagalaw ang aking mga talukap. Huminto ang sasakyan at huminto ang makina. Narinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto nang bumaba ng sasakyan ng lalaking nasa driver's seat. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto sa kaliwa ko at kinaladkad ako at kinaladkad sa sahig at umalis doon. Padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. Dumaan ang mga yabag sa akin hanggang sa hindi ko na marinig. Habang wala ang bumihag sa akin, sinubukan kong igalaw ang isang bahagi ng katawan ko, at napagtanto na kahit ang mga daliri ko ay ayaw gumalaw. Iniisip ko kung gaano katagal ang pamamanhid na ito. Hindi ko nga alam kung nasaan ako o kung mabubuhay pa ba ako bago lumubog ang araw. Bumalik ang mga yabag, papalapit na ito sa daraanan ko. Tapos naramdaman kong gumalaw ang katawan ko nang may humila sa akin sa sahig sa pamamagitan ng paghila ng mga paa ko. Tumama sa aking katawan ng matinding sakit nang humagod ang aking likod sa mabato na lupa bago ito makarating sa sementadong pavement. May bumukas na pinto at hinila ako papasok. Ang makinis at malamig na ibabaw ng ceramic floor. Sinabi sa akin na nasa loob ako ng bahay. Muli akong kinaladkad sa tile floor hanggang sa bumukas ang isa pang pinto at hinayla ako papasok bago lumuwag ang pagkakahawak sa aking mga paa. Pinilit kong imulat ang mata ko pero hindi ko magawa. Sinubukan kong igalaw muli ang aking katawan ngunit nabigo muli. Palihim kong pinakinggan ang paligid. Alam kong nandoon pa rin siya kahit hindi gumagawa ng ingay. Nagsimulang umikot ang ulo ko. Bigla na naman akong inaantok. Ang nakakasukang amoy ng isang kemikal ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Mamamatay ako sa suffocation kapag huminto ako sa paghinga. 2 minuto lang akong napabuntong hininga. Napabuntong hininga ako at nakalanghap ng masa ng usok. Bumukas ang pinto at may pumasok sa kwarto at walang masyadong mahinang isinara ang pinto. Napuno ng galit na sigaw ang silid habang nagtatalo ang dalawa. Hindi ko makilala ang pangalawang lalaki na kakapasok lang sa kwarto since ako ay nagsisimulang makaramdam ng kaba. Hindi ko man lang maintindihan ang nangyayari habang nakapikit ang mga mata ko. Ngunit bago ako bumalik sa mahimbing na pagkakatulog, narinig ko ang tunog ng isang marupok na bagay na bumagsak sa sahig na may kasamang Pearson crash. Pagkatapos ay nagkaroon ng mahaba at malakas na pagpupumiglas sa pagitan ng dalawa, bago ang isang katawan ay nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang bumungad sa aking paningin ay ang malabo na puting kisame. Pagkatapos ng ilang beses na pagkurap ay hindi pa rin nawawala ang blur, kaya napilitan akong ipikit muli ang aking mga mata at maghintay ng ilang segundo hanggang sa maging malinaw ang aking paningin. Hell, nasaan ako? Anong nangyari? Wala akong maalala kahit isang bagay. Nagising na lang ako na nakahandusay sa sahig habang iniisip kung paano ako napunta sa lugar na ito. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang mga mata ko. Sa pagkakataong ito ang aking paningin ay kasing linaw ng asul na langit sa umaga. Sumalubong sa aking mga mata ang pamilyar na sky blue na pader, ang king-size bed, ang minibar sa sulok, at ang larawan ng isang babaeng nakasabit sa dingding habang iniskan nito ang silid. Hindi ko kailangang makita ang anumang bagay upang malaman na ako ay nasa Anderson Mansion, sa loob ng aking silid. Anong ginagawa ko dito? Nanumpa akong hindi nababalik sa impyernong ito maliban na lang kung tungkol sa buhay at kamatayan na sitwasyon. Sinubukan kong bumangon ngunit hindi nakahanda ang aking mahihinang mga paa at bumagsak ako pabalik sa sahig. Namamanhid ang buong katawan ko at sumasakit ang ulo ko. Iniisip ko kung gaano ako katagal na nakahandusay sa malamig at matigas na sahig. Nakakabingi ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng kwarto, at isang madilim na aura ang lumitaw sa buong lugar. Ang mahinang liwanag na nagmumula sa Venetian blinds ay nagpatunay na halos 6:00 na ng hapon at ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Matapos kong maipon ang lahat ng aking lakas, pinilit kong bumangon. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay ako. Biglang dumapo ang aking mga kamay sa isang mainit na likido. Pumikit ang ulo ko upang mag-imbestiga para lamang matuklasan ang pool ng sariwang dugo na natipon sa abot kaya ko. Ang masamang tanawin ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Nang tingnan ko ang aking mga kamay, napagtanto kong basang-basa ito ng dugo. Pero hindi dugo ang pinakanatakot sa akin, ang 10 pulgadang kutsilyong hawak ko. Ang aking takot ay lumaki sa laki ng isang halimaw. Nanlamig sa aking kinatatayuan, pasimple ko itong tinitigan ng dilat ang mga mata at hindi kumukurap habang umaasang magwawala ito. Sa kasamaang palad, hindi ito nawala. Sa halip, habang tinitingnan ko ito, mas nagiging totoo.
Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na napuno nito ang buong kwarto. Totoo ba ito o isang bangungot? Paano ito nangyari? Itinulak ko ang aking katawan pataas hanggang sa mabawi ko ang aking balanse at tumayo sa aking mga paa. Halos mawalan ako ng balanse nang madapa ako sa walang malay na katawan sa sahig. Nawala ang kutsilyo sa aking mga kamay mula sa pagkakahawak ko. Bumangga ito sa tiles na sahig na may nakatusok na kalabog. Nakasuot ng magandang puting damit at nakahiga sa pool ng dugo si Angela. Tumutulo ang dugo sa malungkot na sugat sa kanyang dibdib. Ang nakakalamig na amoy ng kamatayan at pagpatay ay umamoy sa mabigat na kapaligiran. Kami lang ang tao sa loob ng kwarto. Malamang ako ang pumatay sa kanya. Pero, wala akong maalala. Imposibleng atakihin ko ang isang babaeng walang pagtatanggol tapos saksakin ng maraming beses hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Bumaliktad ang tiyan ko at tumaas ang apdo sa lalamunan ko. Dahil hindi ko na makuha ang morbid na eksena, umiwas ako ng tingin. Tumangging gumalaw ang mga paa ko na parang may spell para hindi makakilos ang mga ito. Tumunog ang mga sirena sa di kalayuan. Pero, hindi pa rin ako gumagalaw sa pwesto ko. Ang mga surreal na kaganapan ay tila nangyayari ng mabilis. Umalangaw-ngaw ang nagmamadaling yabag sa pasilyo na sinundan ng agarang katok sa pinto. Inutusan nila akong buksan ang pinto, pero hindi ako gumalaw kahit isang pulgada. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa ngayon. Napamanhid ang buong katawan ko dahil sa gulat at hindi na gumana ang utak ko. Sinipa ang pinto hanggang sa bumukas ito. The next thing na alam ko, kalahating dosenang naka-uniform na mga lalaki ang pumasok sa kwarto at napaluhod ako at ikinulong ang mga pulso ko gamit ang handcuffs. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto nilang sabihin. Namanhid na rin ang isip ko. Hindi ako nagpumiglas. Pinayagan ko silang kaladkarin ako palabas ng kwarto saka sa tapat ng entrance kung saan nakita ko si Samantha, ang aking stepmother, galit na naghihintay. Isang sampal, ang agad na pag-atake sa aking mukha ay nagpamanhid sa aking mga pisngi sa sakit. Ang matatalas niyang mata ay tumatagos sa akin. Hindi man lang ako kumurap habang nilalabanan ko siya ng tingin. I cursed you to rot in hell for murdering your stepbrother's wife. I swear hindi kita papayagan na makatakas, sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya. Dinig na dinig ang kanyang mga sigaw hanggang sa ikatlong palapag ng mansyon. I did not kill Angela. Sa wakas, nabawi ko na ang boses ko, at idiniin ko ang bawat salita para maintindihan niya. At sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Umalangaw-ngaw ang kwarto sa kanyang hysterical na tawa. Tingin mo bobo ako? Dagdag pa niya, pinagmamasdan ng kanyang singkit na mga mata ang shirt kung may bahid ng dugo. Ang kanyang mga daliri ay pumulupot sa isang masikip na bola. Galit na umigting ang kanyang panga. I'm not gonna force you to change your beliefs. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Mabangis kong sagot tapos lumingon sa mga pulis. Umalis na tayo. Dinala ako ng mga lalaki sa pintuan. Hindi ko pinansin ang galit na galit ni Samantha sa likod ko, at hinayaan ko ang sarili ko na makaladkad. Walang galang, sisiguraduhin kung buong buhay mo ang gugulin mo sa rehas. Galit na sigaw niya. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig, na mas ikinagalit niya. Sumakay ako sa kotse at umupo sa backseat. Umupo sa tabi ko ang isang pulis bago umalis ang sasakyan. Ngayong nawala na ang aking pagkabigla ay sinubukan kong alalahanin ang eksaktong nangyari hanggang sa sumakit ang aking ulo. Pero kahit anong pilit kong alalahanin ang eksaktong nangyari, wala pa rin akong maalala. Huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng police station. Bumaba ako ng sasakyan at pinapasok ako sa loob ng building. Dapat kong pilitin ang aking sarili na alalahanin ang mga pangyayari kung hindi ay kakasuhan ako ng pagpatay. Pagpatay na hindi ko man lang ginawa. Pero kung hindi ako ang pumatay kay Angela, sino pa ang gumawa? Sa kabilang banda, si Monica. Kahapon ang scheduled flight ni Gabriel papuntang Britanya. 24 na oras ang lumipas mula noon, ngunit wala pa akong natatanggap na tawag mula sa kanya na nagpapaalam sa akin na ang kanyang flight ay na-cancelled. Ang aking mga alalahanin ay patuloy na lumalaki. Ang mga negatibong ideya ay patuloy na lumalabas sa aking mga iniisip. Mas natakot ako sa hindi niya sinasagot ang phone niya. Paano kung kinidnap siya ni Vince? Paano kung may nangyari kay Gabriel nang hindi ko alam? Huminga ako ng malalim at panay ang paghinga at inalis ang mga negatibong iniisip. Hindi ako dadalhin ng pagkabalisa kahit saan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Please try your call later. Pang-14 na beses ko na siyang tinawagan. Ngunit tulad ng mga naunang pagtatangka, walang sumagot. Sa dami ng mga failed kong pagsubok at paulit-ulit kong pakinggan ang parehong boses, kabisado ko ang mga linya. Bumuntong hininga, ibinalik ko ang telepono sa ibabaw ng night table. Pagkatapos ay inilipat ko ang aking tingin sa aking daughter. Si Faith Viena ay nakahiga sa loob ng kanyang crib, pinaghahampas ang kanyang mga braso sa hangin. Binuhat ko siya at dinala patungo sa terrace para makalanghap ng sariwang hangin.
Ang mahinang sipol ng malamig na hangin ay nakatulong sa pagpapagaan ng aking stress. Dahan-dahan akong kumalma. Napakagandang araw, naisip ko. Ang aking mga mata ay nagwawali sa magandang malinaw na asul na langit na tila isang eksenang diretso sa isang pagpipinta habang kumakalat sa abot tanaw. Habang ninanamnam ko ang tanawin at ang malambot na haplos ng malamig na hangin, nanalangin ako sa langit na sana ay ligtas si Gabriel saan man siya ngayon. Matagal man bago bumalik si Gabriel, siguro aabutin ng mga araw o kahit isang linggo, hihintayin ko siya. At kung sakasakaling hindi siya bumalik ay oras na para kumilos. I rocked Faith Viena into my arms and sang her a song, hanggang sa inaantok siyang humikab at ipinikit ang kanyang mga adorable na mata. Nang mahimbing ang tulog ng aking anak, pumasok ako sa aking kwarto saka ako naglatag ng isang malambot na halik sa kanyang malarosas na pisngi bago siya ibinaba sa queen-size bed. Habang inaayos ko ang mga unan sa paligid ng aking little girl, may mahinang kaluskus ng paggalaw sa likod ko. Nang tumingin ako sa direksyon ng mga pinto, naroon si Elisa na nakatayo. "Tinawagan mo ba si Gabriel?" Tanong niya habang mabilis na lumapit at umupo sa gilid ng kama. Umiling ako at mahinang bumulong ng hindi. Nang makita niya ang malungkot na mukha ko, ngumiti siya at pinalakas ang loob ko. "Don't worry, malapit na siya, na-delay lang ang trip niya." "I hope so," sumagot ako. Sana tama ang best friend ko. Habang nandoon si Elisa, mabilis akong naligo at nagpalit ng fit na pink na t-shirt at jeans. Pagkalabas ko ng banyo, kinuha ko ang susi ng kotse sa taas ng night table at tinungo ang pinto. "Take care Beatrix," sabi ni Elisa habang papunta ako sa pinto. "Maraming salamat Liz. Promise, bibilisan ko. Kailangan ko lang bumili ng diaper at feeding bottle." "No problem," sagot niya. Binuksan ko ang pinto at isinara ito sa likod ko. Napakatahimik ng bahay. Naging ganyan nung umalis si Gabriel. Baka imagination ko lang yun. Walang laman ang entrance hall, hindi makita si Madam Stella. Gusto ko siyang tanungin kung gusto niya akong bumili ng para sa kanya. Nagkibit balikat ako at naglakad palabas ng bahay. Dumaan sa akin ang nakakapreskong malamig na hangin. Ito ay isang maulap na araw, isang magandang pagkakataon para sa isang picnic. Unfortunately, wala pa si Gabriel kaya kailangan kong ilipat ang mga plano ko hanggang sa dumating siya. Sumakay ako sa loob ng sasakyan, nagsuot ng seatbelt, at pinaandar ang makina. Dahan-dahang naglakad ang sasakyan patungo sa gate. Nakakatamad magmaneho ng mag-isa sa ilalim ng napakagandang asul na kalangitan. Sanay na ako na si Gabriel ang nakasunod sa akin na parang anino saan man ako magpunta. Ngayong wala na siya, nararamdaman ko ang namumuong kawalan. Para pasayahin ang sarili ko, binuksan ko ang radyo. Isang heartbreak na kanta ang sumabog sa speaker at bumagsak ang mood ko sa lupa. Pinatay ko ang radyo. Hindi naman ito nakakatulong sa akin. Bumuntong hininga, itinuon ko ang atensyon ko sa daan. Naagaw ng atensyon ko ang sasakyan. Napansin ko ito sa rearview mirror pagkaalis ko sa estate. Hindi nito na-overtake ang sasakyan ko kahit may pagkakataon. Hindi ko maiwasang magtaka kung nakabuntot ba ito sa akin o paranoid lang ako dito. Makalipas ang 30 minutong biyahe, huminto ang sasakyan ko sa parking area sa harap ng supermarket. Dumaan sa akin ang kotseng nakasunod sa aking sasakyan. Bumuntong hininga ako, nakahinga ako ng maluwag na hindi ito ang naisip ko. Binuksan ng guard ang pinto pagkapasok ko. Mabilis kong bulong na salamat bago ako pumili ng cart at itinulak ito patungo sa baby section. Kumuha ako ng 3-piece set of assorted color of baby bottles na nakadisplay sa rack at inilagay ito sa cart. Nang matapos ako ay umusad na ako. Huminto ang cart nang makarating ako sa lugar kung saan nakadisplay ang mga diaper. Carefully, pinili ko ang most trusted and tested brand, and grabbed 3 big packs at inilagay ito sa loob ng cart. Ang 3 big packs of diaper ay katumbas ng 3 linggo hanggang 1 buwang supply. Palagi akong bumibili ng mga diaper ng maramihan dahil ayaw kong pumunta sa mataong supermarket kada linggo. Dumiretso ako sa counter kung saan mahabang pila ang naghihintay. Nang turn ko na, binayaran ko na ang cashier ng cash. Makalipas ang 5 minuto, lumabas na ako ng pinto dala-dala ang mga binili ko. Nagmamadali akong pumunta sa kung saan nakaparada ang kotse ko. Nang makarating ako sa lugar, binuksan ko ang compartment at niload ang mga gamit sa loob bago muling isinara. Isang nagbabantang pakiramdam ang bumaba sa akin pagkatapos kong umakyat sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Bago ko pa maiikot ang makina, mabilis na lumaki ang mga pangyayari. Isang matipunong braso ang nakasabit sa aking leeg, na nagpatigil sa aking paghinga. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking mga labi. Humigpit ang mga brasong nakahawak sa leeg ko. Pilit akong nagpumiglas, sinuntok ng maraming beses ang mukha niya pero hindi niya ginawang gumalaw. Kahit anong hirap kong lumaban, hindi pa rin ako makakapantay sa lakas niya. Diniin niya ang isang panyo sa ilong ko. Alam ko kung ano ang maaaring gawin nito sa akin kaya lalo akong lumaban, sa lahat ng lakas na mayroon ako.
Ito ay usapin ng sitwasyon sa buhay at kamatayan. Hindi ako papayag na gawin niya ang gusto niya. Ang mahahabang kuko ko ay kumapit sa kanyang pisngi. Napaiyak siya sa sakit at nagmura sa galit. Nalaglag ang panyo sa hindi niya maabot. Sandaling lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Kinuha ko ang pagkakataon at hinampas ko siya ng malakas gamit ang siko ko. Bumagsak siya pabalik sa backseat ng sasakyan. Lumingon ako sa pinto at inabot ang handle. Pero bago dumampi ang dulo ng mga daliri ko sa handle ay inagaw niya ang buhok ko ng buong lakas na nauntog ako sa upuan. Isang malakas na sigaw ang bumungad sa labi ko. Walang tigil na binasag ng kamao ko ang mukha niya. Hindi ako susuko ng walang laban. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito kabilis. Kailangan ko pang mabuhay para sa kapakanan ng aking anak, para kay Gabriel. Sinampal niya ako ng napakalakas kaya namanhid ang pisngi ko. Malakas ang suntok kaya nauntog ang ulo ko sa manibela. Nanatili ang metal na lasa ng dugo sa dumudugong labi ko. Beach. Dumura siya at may dinampot sa bulsa ng pantalon niya. Ito ay isang sprayer ngunit ito ay medyo maliit para sa isang bote ng pabango. Doble ang laki nito kaysa sa hinlalaki ko. Vince. Napabuntong hininga ako. Bumagsak ang bibig ko sa sahig habang nakataas ang kilay ko sa kisame. Dapat si Vince yun. Kahit nakamask siya at nakabonnet ay kilala ko pa rin ang boses niya. Tama ka, my darling Monica. Aniya, sa kabila ng maskarang nakatakip sa kanyang bibig, ramdam ko ang masasamang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Anong ginawa mo kay Gabriel? Tanong ko sa nanginginig na boses, na inis ang nakakatakot kong tingin sa kanya. Hindi mo kailangang malaman, Monica. Putol niya at walang ibang salita na inispray sa hangin ang laman ng bote. Napuno ng nakakasukang amoy ang ilong ko. Parang bumibigat ang talukap ng mata ko. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata, pinilit ang aking sarili na huwag makatulog. Pinilit kong umangat ang nanginginig kong mga paa, pagkatapos ay inagaw ko ang pusang figurin sa ibaba ng rearview mirror, at gumamit ng brute force para ibagsak ito ng malakas sa kanyang ulo. Nauntog siya sa backseat. Umuungol siya habang gumulong sa masakit na suntok. Umaagos ang dugo mula sa sugat. Hingal na hingal ako, ginamit ko ang huling lakas ko at hinila pabukas ang pinto ng sasakyan, tumalon ako sa labas. Hindi pa ako nakakahakbang pasulong nang magsimulang lumabo ang aking paningin, nagsimulang umikot ang aking ulo, at nawala ang aking balanse. Nauntog ang ulo ko sa matigas at magaspang na semento. Help! Sumigaw ako ngunit ang mga salita ay naging halos hindi maririnig na bulong. Ang huling alam ko bago ako lamunin ng dilim ay ang tunog ng nagmamadaling yabag na papalapit sa akin. Pagkatapos noon, naanod ako sa kawalan. Patay na ba ako? Tanong ko sa sarili ko habang nakahandusay sa lupa. Itim na kadiliman ang nakapalibot sa akin. Wala akong ibang makita maliban sa itim. Wala rin akong maramdaman. Dapat ganito ang pakiramdam ng patay. Patay na ba talaga ako? Tanong ko sa sarili ko sa pangalawang pagkakataon. Pero wala akong mahanap na sagot. Bago pa man ako makapag-isip ng kung ano-ano, nagsimulang mag-flash ang mga imahe sa aking isipan. Nakita ko ang parents ko. Nakita ko si Gabriel. Nakita ko ang aking malaanghel na anak, si Vienna. Nakita ko lahat ng nangyari sa past ko. Bumagsak ang mga luha ko habang pinagmamasdan ang daloy ng mga alaala. Napagtanto ko kung gaano ako katatag. Lahat ng nangyari sa akin ay may dahilan. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay wala akong pinagsisisihan dahil ito ang nagpabuo sa akin kung sino ako ngayon. Pumikit ulit ako. Sa pagkakataong ito, naanod ako sa isa pang mapayapang pagkakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang napakagandang kisame at ang gintong chandelier na nakasabit sa itaas. Nang tumingin ako sa kanan ko, ang nakamamanghang paglubog ng araw na makikita sa sahig hanggang kisameng salamin na bintana ay sumalubong sa aking mga mata. Beautiful, just beautiful. Dahan-dahan kong sinubukang bumangon sa kama, ngunit ang biglaang pag-igting ng sakit ng sinubukan kong bumangon ay tumama sa may benda kong ulo. Napabalikwas ako sa mabalahibong malambot na kama, na pangiwi. Nang humupa ang sakit ay sinubukan kong bumangon muli, sa pagkakataong ito ay mas maingat. Nakahinga ako ng maluwag ng matagumpay akong umupo sa kama. Pinagmasdan ko ang aking mga mata sa paligid. Parang pamilyar ang lugar. I was sure I'd been here before. Ang mga dingding na kulay cream, ang king-size na kama, ang golden chandelier, ang Victorian sofa set, at ang floor-to-ceiling window ay mukhang pamilyar. Nasaan ito? Claymore Mansion. Oo, I think it is. Ang lugar na pag-aari ni Lady Ravenwood. Kaya bakit ako nandito? Ang huling natatandaan ko bago ako mawala ng malay ay ang pagtama ng ulo ko sa simento. Tapos may narinig akong mga yabag na tumatakbo, at pagkatapos nun ay wala na akong maalala. It doesn't make sense. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nandito. Naputol ang pag-iisip ko nang bumukas ang pinto. Isang babae na may golden brown ang buhok na pinaamo sa likod ng kanyang batok ang pumasok.
Nang makalapit siya, napagtanto kong nagtataglay siya ng kaakit-akit na mga mata ng sapphire. Inilagay niya ang tray sa ibabaw ng night table. May nakakapaso na tasa sa ibabaw. Hindi ko matukoy kung tsa o kape pero sana ay kape. Masaya akong gising ka na. Mahinang bulong niya. This must be Lady Ravenwood, sabi ko sa sarili ko habang dumapo ang tingin ko sa kanyang nakamamanghang mukha. Mas maganda siya sa malapitan. Inabot niya sa akin ang tasa. Thank you, bulong ko. Nang iangat ko ang tasa sa aking labi ay tumago sa aking ilong ang nakakaakit na amoy ng mainit na tsokolate. Sumimsam ako at halos pumikit na ako. Mas masarap ito kaysa kape o tsaa. Allow me to introduce myself, Monica. I'm Claire Ravenwood. Ako ang ina ni Gabriel. Halos madulas ang tasa na hawak ko. Ako ang mother ni Gabriel, ulit ni Lady Ravenwood matapos makita ang gulat sa mukha ko. Napakurap ako ng ilang beses, dahan-dahang tinutunaw ang mga salita niya. Pero, masyado ka pang bata para maging mother niya. I will take that as a compliment, Monica. Napangiti siya ng mapakumbaba, kumikislap ang mga mata. Yes, that's a compliment. You appeared around 30s to me. Thank you dear. By the way I'm 39, bumulong siya, at eleganteng umupo sa upuan sa tabi ng kama. Hindi sinabi sa akin ni Gabriel ang tungkol sa'yo. I mean hindi niya sinabing mother ka niya. Sa pagbanggit nito, nasaksihan kong natunaw ang kislap ng kanyang mga mata na sapphire. Napalitan ito ng anino ng kalungkutan at sakit. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ko dapat sinasabi ng malakas ang mga salita. Nasaktan siya. Kung pwede ko lang bawiin ang mga sinabi ko. I'm so sorry. Hindi ko na dapat sinabi, paumanhin kong sabi. Umiling si Claire, at pilit na sumilay ang ngiti sa labi, halos hindi umabot sa mata ang ngiti. You don't have to say sorry. Alam kong galit sa akin ang anak ko. Because Gabriel had all these years. Noong iniwan mo siya, pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng mundo. At umalis at hindi na bumalik ang nag-iisang taong dapat manatili sa tabi niya. I'm 14 when I gave birth to Gabriel. Wala akong choice kundi umalis. Nalaglag ang pangako sa sahig. 14. Ulit ko habang nakataas ang kilay ko sa kisame. Napakabata pa ng edad para magpalaki ng bata. Ang mga babae sa ganoong edad ay dapat nasa school. Nakakagulat diba? Tumayo si Claire mula sa pagkakaupo. Malayo ang tingin sa kanyang mga mata habang inaalala ang isang partikular na alaala. Ako ay kinidnap at ni-rape ng tatay ni Gabriel. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nagsampa ng kaso ang pamilya namin ay dahil mas makapangyarihan siya noon. Kami ay iiwasan ng lipunan kung lalabas ang katotohanan. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Ang aking ama ay nasa ospital noong panahong iyon. Ang pagsira sa pangalan ng aming pamilya ay magreresulta sa maraming pagkawalan ng mga business investments. Napakabata ko pa noon, pagpapatuloy niya. May nagbitiw na pagtanggap sa kanyang boses habang inaalala niya ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi ako makapagdesisyon sa sarili ko kaya pumayag akong manatili sa mansyon ng Anderson hanggang sa mga anak ako kay Gabriel. Ginawa ni Samantha Anderson, asawa ni Ibrahim Anderson, ang aking buhay na isang buhay na impyerno. We both know it was not my fault. I was there against my will but every day she makes me feel as if everything happened to me. Tumigil sa pag-alala si Claire at tumingin sa akin. I'm sorry, hindi mo dapat ito naririnig. Okay lang po, hindi kita hinuhusgahan para dito, at handa po akong makinig. Huminga ng malalim si Claire habang nagpatuloy. Akala ko magiging masaya ako hanggat kasama ko ang anak ko. But then one day I just snapped. Nasa 10 taong gulang si Gabriel noon. Sinubukan akong patayin ni Samantha at iyon na ang huling straw na umalis ako sa Anderson Mansion ng tuluyan. Sinubukan akong patayin ni Samantha at iyon na ang huling straw na iniwan ko ng tuluyan sa Anderson Mansion. Nang sinubukan kong kunin si Gabriel ng ilang taon, hindi nila ako pinayagan at ayaw nilang ibalik. Bina-blackmail ako at pinagbantaan, sisirain nila ang buong pamilya ko kung ako ay magpumilit na bawiin ang anak ko. Sa sobrang pagkawala sa kahit isang salita, niyuko ko ang aking ulo. Bilang isang ina, alam ko talaga kung ano ang nararamdaman niya. Ang mawalan ng anak ay napakasakit na walang sapat na salita para ilarawan ito. Parang may bahagi ng iyong sarili na kinuha sa iyo. Gabriel loves you, mahinang sabi ko nang makabawi ako at tumingin ng malalim sa isang pares ng sapphire eyes na nagpapaalala sa akin kay Gabriel. Maaaring hindi niya ito napagtanto ngayon ngunit naiintindihan niya. Nabulag lang siya sa sakit. He had a traumatic childhood that scared him for life. Sana balang araw matutunan niya kung paano ako patawarin. Siya na lang ang meron ako ngayon bukod sa mga granddaughters ko. Aksidenteng sinabi niya ang granddaughters. I should have corrected her, pero itinikom ko ang bibig ko. It was an honest mistake after all. Give him enough time, and he will learn to forgive and accept you.
Tumango si Claire, I will patiently wait until he did. Binigyan ko siya ng malambing na ngiti, na sinuklian niya ng ngiti na puno ng init. Nang lumipat ang tingin ko sa mga daliri ko, nagulat ako na hawak ko pa rin ang tasa ng hot chocolate. Nakalimutan ko na. Itinaas ko ang tasa sa aking bibig at humigop. Nanatili sa aking dila ang masaganang lasa ng cocoa flavor. Monica, tungkol sa nangyari sa iyo kaninang umaga, gusto kong pag-usapan ito sa iyo. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata. Ang isyu ay ganap na nawala sa aking isipan. I have no recollection of what happened. I said truthfully, dumapo sa kanya ang nakakatakot kong mga mata. Sinubukan kang kidnapin ni Vince, swerte mo at dumating kami sa tamang oras. Ang masama, nakatakas siya at dinala niya ang sasakyan mo. Ngayong nabanggit ni Claire na sinubukan akong kidnapin ni Vince, unti-unting bumungad sa akin ang alaala. Kaya ko na ngayon natandaan ang mga detalye. Nagawa kong basagin ang ceramic cat figurine sa ulo niya. Nang namimilipit siya sa sakit, sinamantala ko ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng sasakyan. Nagkataon lang ba na nandoon ka? No, sagot niya, umiling-iling. Noong umalis si Gabriel para makipag-deal kay Vince, malakas ang pakiramdam ko sa buhay mo ay nanganganib kaya ako ang nagkusa na bantayan ka habang wala siya. Hindi nga ako nagkamali, sinubukan ni Vince na dukutin ka. Tinulungan ka ng mga bodyguard ko noong sinubukan ka ni Vince na kalagkarin sa loob ng sasakyan. Nanginig ako sa isiping pinapasok ako ni Vince sa loob ng sasakyan. Iniisip ko kung ano kayang nangyari sa akin kung si Claire ay wala doon para sa akin. Salamat. Salamat po sa pagligtas mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala kang utang sa akin, Monica. Sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ako dapat ang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Mahal ko po ang anak ninyo at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Tumango si Claire bilang pag-unawa. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang paghangang ngiti. I'm glad that Gabriel chose you as his other half. Nang marinig ko ang mga sinabi niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Si Gabriel ang mahal ko sa buhay. Masaya din ako na siya ang pinili ko. Sa totoo lang, wala akong ibang maisip na lalaki maliban sa kanya. Mahigit 5 taon na kaming magkasama at sa totoo lang, iyon ang pinakamasaya at pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Through my life kasama siya ay puno ng ups and downs, pero sa huli ay nalampasan ko ang apoy at ang pinakamalaking tagumpay ay ang mapanatiling buo ang aming pamilya. Binitawan ni Claire ang mga daliri ko at pinunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Sorry, masyado akong emotional ngayon. I'm just so happy to be finally talking to you. Namula siya habang binigyan ako ng ngiti na puno ng lambing. Anyway, tapusin mo yung hot chocolate mo. I want you to meet someone. Hindi ko natanong kung sino. Tumango lang ako at dinala ang tasa sa labi ko. Nang matapos, inabot ko kay Claire ang basong walang laman. Sandali lang, babalik ako. Aniya at nagmamadaling tinungo ang pinto na may hawak na tray na naglalaman ng walang laman na tasa. Binuksan ni Claire ang pinto at lumabas. Nang hindi ko na siya makita, sumandal ako sa headboard. I wonder kung ayos lang si Gabriel kung nasaan man siya ngayon. I missed him so badly na kumilot ang puso ko habang iniisip siya. Gusto daw ni Claire na may makilala ako, sino kaya iyon? Natahimik ang kwarto, tanging tunog lang ng orasan ang naririnig ko. Lumipas ang ilang minuto pero si Claire ay hindi pa bumabalik, kaya nagpa siya akong umalis sa kama. Bukod sa bahagyang pagpintig sa aking ulo, at sa sakit ng aking labi ay ayos lang ako. May mahinang katok sa pinto. Pagbukas nito ay pumasok ang isang naka-uniform na katulong. Siya ay bata pa, o marahil ang kanyang kabataang ngiti ang nagbigay sa akin ng impresyon na mas bata siya, kaysa sa kanyang tunay na edad. Nasa ibang kwarto si Miss Ravenwood. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Sa kabila ng aking pagkalito, hindi ako nagtanong at sumunod sa katulong na naghatid sa akin sa maluwang na corridors. Nang akala ko ay maglalakad na kami magpakailanman, huminto siya sa isang partikular na pinto. Bago ka pumasok, Ma'am Monica, please calm yourself. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero sinundan ko pa rin siya. Huminga ako ng malalim, at nang gumaan ang pakiramdam ko, binuksan ko ang pinto. Si Claire ay nakatayo malapit sa bintana. Nang makita niya akong pumasok ay lumingon siya sa akin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kama, para lang nanigas sa gulat nang lumipat ang tingin ko sa kama kung saan nakaupo ang babae. Sa isang kisap mata, ang pagpipigil sa sarili na inakala kong taglay ko ay gumuho sa walang kamalimali na puting sahig. Walang makapaghahanda sa akin sa eksenang nasa harapan ko. Nakaupo sa harap mismo ng kama si Vienna, my daughter. Isang hikbi ang lumabas sa aking mga labi kasabay ng pagkirot ng aking puso. Namiss ko talaga siya kaya nag-i-imagine ako ng mga bagay-bagay. Si Vienna, ang aking panganay, ay patay na. Namatay siya sa isang aksidente at iyon ay dahil sa akin. At ibang babae ang batang nasa harapan ko. Ilusyon lang ang nakikita ko.
Napakurap ako ng mabilis at hinintay na tumigil ang ilusyon ko, sa gulat ko ay hindi ito nagbago kahit kaunti. Ang batang nakahiga sa kama ang perpektong replika ni Vienna. Pinunasan ko ang mga luhang saganang umaagos sa pisngi kong namumula. Pero habang pinupunasan ko ang mga luha gamit ang likod ng mga palad ko ay mas lalong bumuhos ang mga luha ko. Before I even knew it, marahas na akong humahagulgol at nakaluhod sa sahig. Dear Lord, sobrang namiss ko ang aking anak. Ako dapat ang namatay noong gabing iyon, at hindi siya. Kung maibabalik ko lang ang panahon, muli kong isusulat ang nakaraan. Hahayaan kong kunin ang buhay ko sa halip na si Vienna. Maaari akong mamatay sa kapayapaan na alam ko na nailigtas ko siya. Ang maliit na batang babae sa paligid ng 4 na taon ay maingat na lumipat sa kama, at dahan-dahan siyang pumunta sa direksyon ko at huminto sa harap ko. Lumabo at malabo ang tingin ko sa mga luha ko. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang mga daliri ko, at nang luminaw ang paningin ko, napatingin ako sa kanya. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang aking pisngi. Habang tumitingin ako sa kanya ay mas lalong lumakas ang mga hikbi ko. Isang pares ng phoenix blue na mataang matamang nakatingin sa akin. Ang kanyang mala angel na mukha ay nababalot ng kulot na kayumangging buhok. Walang alinlangan, ang batang babae na ito ay ang aking munting anghel, si Vienna. Bumuka ang labi ng batang babae ngunit walang lumalabas na salita. Binuksan niya ito sa pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay may nasabi na siya. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay ang mga salita. Mama, hinila ko siya sa braso ko, hinawakan ko siya ng mahigpit na parang hinding-hindi ako bibitaw. Kinailangan ko ng 4 na naghihirap na taon para mahawakan siya muli. Kung panaginip lang ito, ayoko nang magising. Ginantihan niya ako ng yakap ng parehong init. Mama, it's you. Napahikbi siya, nanginginig ang mga balikat. Mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap niya sa akin. Ibinubuhos namin ang aming puso habang hawak namin ang isa't isa. Sa pag-angat ko ng ulo ko, napagtanto kong hindi lang kami ang umiiyak. Umiiyak din si Claire. Hindi ko alam na darating ang araw na ito na kayakap ko ang panganay ko. All these years, sinisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ang makita siya ngayon ay isang himala at ako ay magpapasalamat magpakailanman para sa Panginoon. I will never leave you again, Vienna. I promise you, Mama will stay in your side no matter what. Ibinaba ko ang aking ulo sa kanyang mga templo at ginawaran ng isang malambot na halik sa kanyang pisngi. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Napakatagal kong hinintay na mangyari ang reunion na ito. At ngayon ako ay hindi makapaniwala na lahat ng pinagdasal ko, at lahat ng gusto ko ay nangyayari. Umupo ako sa gilid ng kama, nakasandal ang maganda kong anak sa dibdib ko, ang mga braso ko ay pumulupot sa kanya para wala nang makaagaw sa kanya ulit. Pinagmamasdan kami ni Claire na may kislap na luha sa kanyang mga mata at may ngiti sa labi. Nangingilid ang mga luha sa aking paningin. Napalunok ako ng mariin para pigilan sila. Umiyak ako ng drum kanina. Kung magpapatuloy ako sa pagluha, malamang na mawawalan ako ng toneladang fluid sa aking katawan. Humigpit ang pagkakayakap ko kay Vienna. Napakasarap sa pakiramdam na hawakan ko siya sa mga braso ko. Napakasarap sa pakiramdam ng pagpintig ng kanyang puso, isang patunay na siya ay buhay. Ayokong bitawan siya kahit kailan. Natatakot ako na matunaw siya sa kawalan kung palayain ko siya. Wala nang makakapatay sa akin ngayon maliban sa mapagtanto na siya ay isang ilusyon na ginawa ng utak ko upang pakainin ang aking mga pantasya. Paulit-ulit kong pinangarap ang sandaling ito. Ngayon nasa wakas ay nagkatotoo na, hindi ako makapagsalita. Ang sandali ay napakaganda para ilarawan sa mga salita. Kaya niyakap ko na lang si Vienna para malaman niya kung gaano ko siya na-miss nang walang sabi-sabi. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganoong posisyon nang gumulong ang kama at umupo sa tabi ko si Claire. Nag-cleared siya ng lalamunan bago siya nagsalita. Lucas Nicolas, pamangkin ko ang unang nakatuklas na buhay ang anak mo. Malakas ang gulat ko, dumapo ang nagtatanong kong tingin sa kanya. So Gabriel knows that our daughter is alive. Nang umiling siya, napabuntong hininga ko. Nakakagaan ng loob na malaman na hindi inilihim sa akin ni Gabriel ang katotohanan. Kung alam ni Gabriel ang totoo ay hindi niya ito itatago sa sarili niya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ko bilang isang ina. Ako ang unang taong hahanapin niya pagkatapos niyang malaman na buhay ang aming anak. Nagpakawala ng malalim na hininga si Claire bago niya sinabi sa akin ang lahat mula umpisa hanggang matapos. Sinabi niya sa akin ang eksaktong detalye kung paano nalaman ni Lucas na buhay ang anak ko at kung paano niya ito nailigtas. Habang nakikinig ako, bumagsak ang mga luha sa pisngi ko. Akala ko hindi na ako makakaiyak pero nagkamali ako. Ang mga mata ko ay naging reservoir sa dami ng luhang patuloy na pumapatak. Nagpatuloy ang sakit na nakahawak sa puso ko kahit natapos na ni Claire ang kwento niya.
Nadurog ang puso ko sa pag-iisip tungkol sa nasayang na taon. Kinailangan ko ng 4 na naghihirap na taon para maibalik ang aking anak. Ang 4 na taon na iyon ay tuluyang ninakaw. Ako ay lubusang magiging masaya lang kung pagbayaran ng taong naglaro sa buhay namin ang kanyang mga kasalanan. Ngumuso, pinunasan ko ang basa sa pisngi ko gamit ang likod ng mga palad ko. Maraming pinagdaanan ang baby girl ko. Nagdusa din siya ng husto. At dahil yun kay Vince. Ang pag-iisip sa aking daughter na nasa masasamang kamay ni Vince ay sinaksak ng kutsilyo ang aking puso. Ang aking kamao ay pumulupot sa isang masikip na bola. I never hated anyone gaya ng pagkamuhi ko sa half-brother ni Gabriel. Hindi lang niya sinira ang buhay namin, kundi fake rin ang pagkamatay ng anak ko. Iyon ang pinakamasamang nagawa niya. Hindi ko siya mapapatawad sa loob ng 1,000,000 taon. Sana balang araw mabigyan ng hustisya. Matagal man pero hanggat nabibigyan ng hustisya ay maghihintay ako hanggang sa mahatulan si Vince sa kanyang mga krimen. Lucas decided to keep Vienna from you. He too keep the truth from Gabriel. He just want to keep the child safe. Nagpatuloy si Claire na may malayong tingin sa kanyang mga mata. Patawarin mo si Lucas sa pagtago niya kay Vienna saglit. Alam niyang nasa panganib kayo ni Gabriel. He doesn't want Vienna to be dragged into another situation that would threaten her life. Naiintindihan ko si Lucas sa ginawa niya at na-appreciate ko siya. Gayunpaman, ang hindi ko na-appreciate ay hindi sinabi sa akin kaagad. He wouldn't understand my sentiments unless he experienced what it feels to have a child. Huminga ako ng malalim bago ako sumagot. Hindi na ako ganoon kagalit. Dahil nangyari na at naligtas na ang anak ko, pinatawad ko na siya. Sa unang pagkakataon mula noong dumating ako sa Claymore Mansion, sumilay sa aking mga labi ang isang kontentong ngiti. Lubos akong magpapasalamat sa ginawa ni Lucas. Hindi ako makapagpasalamat sa kanya dahil inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib para lamang mailigtas ang aking daughter. Si Vienna ay pamangkin ni Lucas. Sinimulan ni Claire, sinuklian ang aking ngiti na may katumbas na init. Obligasyon niya na iligtas ang isang miyembro ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, sa pagkakataong ito ay puno ng pagmamahal ang mga mata niyang nakatitig kay Vienna. Gusto ko rin magpasalamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, Lady Ravenwood. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko ngayon, pero iniligtas mo rin ang anak ko. Humakbang papalapit si Claire at ipinatong ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng aking mga balikat. Bilang ina ni Gabriel, tungkulin kong protektahan ka habang wala siya. I would do everything within my power to keep the two of you safe. Nalipat ang tingin ko kay Claire at kay Vienna. Natuklasan kong mahimbing na natutulog ang aking anak. Nakita din siya ni Claire. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama para bigyan ako ng space. Dahan-dahan kong inilagay ang aking anak sa kama. Gumalaw siya pagkatapos lumapag ang likod niya sa malambot na unan. Mama, bumulong siya. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niya. Nandito si mama, anak ko. Pinigil ni Vienna ang panik niyang iyak habang siya ay humigpit ang mga daliri sa paligid ko. Nawala ang tensyon sa mukha niya at kumalma siya. Noong una siyang dumating dito sa Claymore Mansion, hindi makapagsalita si Vienna. Ang kanyang trauma ay dapat na nagpatahimik sa kanya. Natatakot ako na baka hindi na siya makapagsalita. Gayunpaman, ang lahat ng aking takot ay natunaw pagkatapos mong dumating. Ang pagkarinig sa bata na binanggit ang iyong pangalan sa unang pagkakataon ay nagbigay sa akin ng labis na pag-asa. Nang marinig ko ang sinabi ni Claire ay parang gustong sumabog ng dibdib ko sa emosyon. Kanina pa ako hinihintay ni Vienna. Sa sandaling bumalik si Gabriel ay magiging isang malaking masayang pamilya muli kami. Ang pag-iisip ay nagdulot ng luha sa aking mga mata at isang ngiti sa aking mga labi. Itinaas ko ang aking mga daliri at hinaplos ang malarosas na pisngi ni Vienna. Siya ay magiging isang magandang kapatid kay Faith. Lumingon ang mga mata ko kay Claire na nakatayo ilang hakbang ang layo sa kama. Nakatingin siya ng masama kay Vienna na may pananabik sa kanyang mga mata. She was so absorbed in her own thoughts that she didn't notice I was watching her closely. Siguradong iniisip ni Claire ang kanyang anak. Matagal na niya itong hindi nahawakan. Nasa 10 taong gulang si Gabriel nang iwan siya nito dahil sa mapang abuso nitong ama. Hanggang ngayon, hindi man lang mahawakan ni Claire ang sariling anak. Mahirap ang sitwasyon para sa kanya. Naramdaman kong mabuti siyang tao. Kung isang araw lang ay matutunan ni Gabriel na tanggapin ang kanyang ina. Alam kong kapag narinig niya ang pinagdaanan ni Claire, matututo siyang patawarin siya. Kung tutusin, magkamukha ang dalawa. Balang araw ay mauunawaan ni Gabriel na hindi niya maipagpatuloy ang pagkamuhi sa babaeng nagsilang sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Bumalik ang tingin ko sa anak ko. Ang daming tanong na umiikot sa isip ko ngayon. Ngunit sa mga tanong na iyon ay isa lang ang nakuha ko na higit kong kailangan ng sagot. Kung gusto ni Lucas na panatilihin si Vienna hanggang sa malutas ang isyong ito, bakit ngayon nagpa siya si Claire na sabihin sa akin ang tungkol kay Vienna?
Parang binabasa ang iniisip ko, dahan-dahang lumapit sa akin si Claire. Lady Ravenwood, dumapos sa kanya ang malapad at nagtatanong kung mga mata. Pilit nang umiti si Claire sa kanyang mga labi ngunit bahagya itong umabot sa kanyang mga mata. Siguro nagtataka ka kung bakit pinipilit kong sabihin sa'yo ang totoo kahit tutol si Lucas. Tumingin ako ng malalim sa maganda niyang sapphire na mga mata at tumango ako. Gusto kong marinig ang sagot mula sa kanya. Huminga siya ng malalim bago siya nagpatuloy. Sinabi ko sa iyo ang totoo dahil ayoko nang mag-suffer ka. 4 na taon na ang lumipas at nang hindi mo sinasabi sa akin, alam kong ito ang pinakamasayang taon ng iyong buhay. Ang aking anak ay inalis din sa akin noon. Iyon ang pinakamasama kong bangungot bilang isang ina, nagdusa ako dahil doon. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, halos naramdaman ko na ang paghihirap at kalungkutan na itinatago niya sa mga nakaraang taon. Nais kong punasan ang kalungkutan sa loob niya sa pamamagitan ng mga nakakapanatag na salita, kahit alam kong hindi ito magiging sapat para pagaanin sila. Si Gabriel lang ang may kapangyarihang alisin lahat ng sakit niya. Nakita kong may pumatak na luha sa mata niya pero mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa bintana. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya lumingon sa akin, sa halip ay nakatingin siya sa view sa bintana. Ang liwanag at dilim ay natapos lamang ang kanilang paghatak. Sa huli, kadiliman ang nanalo at kumalat ito ng itim na tinta sa abot tanaw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, naramdaman kong naalis ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Gumaan ang pakiramdam ko at iyon ay dahil kasama ko ngayon ang aking mahal na prinsesa. Ang tanging pinagsisisihan ko lang, hindi ko nagawang pagalingin si Claire. At walang halaga ng mga salita o katiyakan ang gagawin. Sa kasamaang palad, hindi ko naibigay ang gusto niya, pero sana balang araw makuha niya ang ninanais ng puso niya. Mula ngayon, kukuha ako ng 2 bodyguard para bantayan ka saan ka man magpunta. Naghahapunan kami nang sabihin ni Claire ang kanyang mga plano. Mula sa pagtingin sa plato ko ay lumipat ang tingin ko sa mesa kung saan siya nakaupo. Wala akong anumang pagtutol dahil ito ay isang napakatalino na ideya. I want to keep my children safe too at hindi ko magawa sa sarili ko kaya pumayag ako. Natuwa siya nang marinig na wala akong pagtutol. At saka, pasensya ka na kung hindi kita pinayagang umuwi ngayong gabi. Seryosong sabi niya, nakasalubong ang tingin niya sa akin. Especially since you are bringing Vienna with you, hindi kita pwedeng payagan na umalis. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag umalis ka na sa Claymore Mansion. Sa puntong ito, delikado ang lumabas kahit kalahati ang dala mo. 1 dosenang bodyguard na kasama mo si Vince ay maaaring nagkukubli sa kadiliman at naghihintay ng tamang panahon para mahuli ka. Tumango ako bilang pag-unawa. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi makasama si Faith ngayong gabi. Nag-aalala ako na baka mapansin niya ang kawalan ko. Ayokong abalahin si Elisa. Ayokong mawalan siya ng good night sleep dahil sa pabor na gusto kong hingin sa kanya. Gayunpaman, maaari kang bumalik bukas ng umaga at sasama ako sa iyo. Hindi ko pa nakikita ang isa ko pang apo, at gusto kong i-grab ang pagkakataong makasama siya ng ilang oras. Well, kung papayagan mo ako. Paano ko tatanggihan si Claire? Binigyan ko siya ng ngiti bago ako sumagot. I would be grateful if you would come with me. Please spend your time with Faith and Vienna, they needed you too. Lumitaw ang mga mata ni Claire sa kaligayahan. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi na nagbibigay liwanag sa buong silid. Thank you, bulong niya. You're very much welcome, Lady Ravenwood. Nang matapos ang hapunan ay agad akong nag-excuse at pumunta sa kwarto ni Vienna. Natutulog pa siya pagpasok ko sa kwarto. Dahan-dahan akong lumipat sa night table kung saan nakapatong ang isang wireless na telepono at dinayal ang numero sa state ni Madam Stella. Nakahinga ko ng maluwag ng si Madam Stella na ang sumagot. Dear Lord, you called at last. Nag-alala kami sa'yo, Beatrix. Sinimulan ni Madam Stella. Napangiwi ako at inilayo ang telepono sa tenga ko para protektahan ang tenga ko sa mataas na tono niya. Humihingi ako ng tawad sa nangyari ngayon. Muntik na akong makidnap ngayon. Makidnap? Kinilabutan si Madam Stella. Buntong hininga, sinabi ko sa kanya ang eksaktong nangyari ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 55 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.